Nagsisimula ang kwento sa isang panahon na tinatawag na New Holy Era sa kaharian ng Hortensia. Sa loob ng maraming taon, ang kaharian ay biktima ng patuloy na pagsalakay at pag-atake ng ibang mga bansa na nagnanais ng matabang lupa nito para sa pagsasaka. Dahil dito, nakipag-alyansa sila sa mga pamunuan ng Camellia at Olivier na tumulong sa pagtatanggol sa kanila mula sa gayong mga pag-atake. Gayunpaman, sa bukang liwayway ng banal na panahon, ang mga mandirigmang Camellian ay biglang nagtaksil sa kanila at nagpakawala ng malawakang pag-atake sa Hortensia. Sa loob ng kastilyo, ang hari ay mabangis na inatake ng isang lalaki na nag-transform sa isang higanting lobo na hayop habang sa labas, sinasalakay ng mga sundalo ng kaharian ng Camellia ang mga depensa ng kastilyo. Habang nagpapatuloy ang pagsalakay ng mga mandirigmang Camellian, isang kabalyero sa loob ng palasyo ang humarap sa higanting lobo na hayop habang ang prinsesa ay nanunood, nanginginig sa takot. Biglang, sinubukan ng Hortensia Knight Templar na nagngangalang Fernando Albert na gawing dahilan ng ilan sa mga mandirigmang Camellian sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang dalawang kaharian ay magkapanalig. Gayunpaman, hindi sila nakikinig sa kanya at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya na nagpapahayag na hindi na sila magkakapatid sa mga Hortensian. Upang iligtas ang kanyang sarili na hindi mapatay ng mga ito, si Fernando ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang lumaban at patayin ang mga sundalo. Sa sandaling iyon, isang lumilipad na nilalang ang lumapit sa kanya at ipinaalam sa kanya na ang hari ay inatake. Walang pag-aaksaya ng panahon, sinundan ni Fernando ang nilalang at nagmamadaling pumunta sa palasyo. Samantala, ang Hortensia Knights Templar Captain, si Maurice, at isa pang kabalyero na nagngangalang Adelheid ay naghinuha na ang dahilan sa likod ng biglaang pag-atake ng Camellian ay ang nabigong negosasyon sa pagitan ng hari at ni Duque Rojas. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin sila ni Fernando, na ipinaalam sa kanila na si Duque Rojas ay nagsasagawa ng isang paghihimagsik at ang hari at prinsesa ay nasa panganib. Nang humingi siya ng tulong sa kanila, lumilitaw ang isang magic circle sa lupa sa paligid nila, at ilang mga nagbabantang halimaw tulad ng Cerberus at mga Skeleton Knight ang lumabas mula dito. Sinabi ni Adelheid kina Fernando at Maurice na iligtas ang hari habang nakikipagharap siya sa halimaw. Kaya hinayaan na lang nila siya. Sa kasamaang palad, pagdating nila sa palasyo, ang hari ay nakahandusay sa sahig na walang buhay habang si Prinsesa Mariel ay humihikbi sa tabi ng kanyang katawan. Pagkatapos ay tumingin sila sa sulok at nakita ang kabalyerong si Leon, na nakikipaglaban sa halimaw kanina, na malubhang nasugatan. Nang tinanong nila siya kung ano ang nangyari, sinabi niya sa kanila sa kanyang namamatay na hininga, na ilayo ang prinsesa at siguraduhing pigilan nila ang halimaw. Biglang lumitaw muli ang wolf beast at marahas na kinalmat si Maurice sa mukha, inalis ang kanang mata. Pagkatapos ay tinangka nitong salakayin ng prinsesa ngunit namagitan si Fernando at sinalo ang halimaw gamit ang kanyang espada. Habang nakikipaglaban ang dalawa, kinagat ng halimaw si Fernando sa balikat at pagkatapos ay umatras. Nanunumpa na papatayin ang halimaw, ipinatawag ni Fernando ang lahat ng lakas na natitira sa kanya at sinusugod ito ng kanyang espada. Nang maglaon ng gabing iyon, si Maurice, na ngayon ay nakasuot ng isang badass eye patch, ay pumunta upang makita ang mga anak ni Fernando, ang kanyang pamangkin, si Alfred, at isang batang babae na nakatira kasama niya na nagngangalang Nunoria. Naramdaman ni Alfred na may dalang masamang balita si Maurice nang makita niya itong may hawak na espada ng kanyang ama. Nagtatanong siya kung kailan babalik ang kanyang ama ngunit humingi lang ng tawad si Maurice at iniabot sa kanya ang espada. Kinuha ng batang lalaki ang espada at nagsimulang humikbi sa kawalan ng pag-asa habang ang isang batang lalaki na iniligtas niya na nagngangalang Marius ay nagmamasid mula sa likod ng kabayo. Matapos ang pagsalakay sa pamumuno ni Duque Rojas Camellia, inilibing ang hari at nawala si Prinsesa Mariel, na iniwan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Prinsipe Charlotte upang umupo sa trono. Maya-maya, sinabi ni Maurice kay Alfred kung paano matapang na nilabanan ng kanyang ama ang higanting werewolf hanggang sa kanyang huling hininga upang protektahan ang prinsesa. Sa sobrang pagmamalaki, tinitingnan ni Alfred ang larawan ng kanyang ama na nagpapahayag na namatay siya bilang isang bayani. Pagkatapos ay sinabi niya kay Maurice na balak niyang umakyat at pamahalaan ang Albert, ngayong wala na ang kanyang ama. Ibinunyag niya na gusto niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang ama, na maging isang mahusay na kabalyero na tulad niya balang araw. Dahil sabik na gawin ito, hiniling niya sa kanyang tiyuhin na maging mentor niya para mapagbuti niya ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at kasanayan sa espada. Pumayag si Maurice na sanayin si Alfred at hiniling na tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Sinabi rin niya kay Alfred na malapit na siyang maging bagong Panginoon ng nasasakupan ng Albert.
Si Alfred ay nalilito sa mga salita ng kanyang tiyuhin kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Pinangunahan si Maurice na ipaliwanag na siya ay nagbitiw sa utos ng hari at planong manirahan sa Albert. Natuwa si Alfred sa balita at nagpapasalamat kay Maurice ngunit nasira ang sandali ng si Noriel ay pumasok sa silid, upang ipaalam sa kanila na si Marius ay wala kahit saan. Matapos mawala ang kanyang tahanan at ang kanyang pamilya sa panahon ng paghihimagsik, si Marius ay nahihirapang harapin ang kalungkutan kaya hindi na nagulat si Maurice na siya ay tumakas upang mag-isa muli. Maya-maya, nakita ni Alfred si Marius na nakaupo sa tabi ng isang libingan. Sinabi niya sa bata na nawalan din siya ng pamilya, na itinuro na ang libingan ay kung saan inilibing ang kanyang ina at kapatid na babae at doon din nililibing ang kanyang ama sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Alfred kay Marius kung paano nananatili ang kanyang ama sa code ng chivalry at inilagay ang kanyang buhay sa linya upang protektahan ang prinsesa at ang buong kaharian ng Hortensia. Nakikinig sa malungkot na kwento, napaluha si Marius ngunit inaliw siya ni Alfred at tiniyak sa kanya na may pag-asa pa. Hinihikayat niya itong magpatuloy sa buhay kahit gaano pa kahirap ang buhay. Ang mga salita ng pampatibay loob ay nakakatulong sa pakiramdam ni Marius at sinabi niya kay Alfred na ayaw na niyang umiyak at gusto niyang lumakas. Sa susunod na 4 na taon, sina Alfred at Marius ay nagsasanay sa ilalim ni Maurice upang maging mga kabalyero. Isang araw, pinangunahan ni Alfred ang kanyang mga tropa sa kagubatan para makatagpo sila ng kanilang mga kaalyado sa front line ng Earth Heights, para magsagawa ng operasyon para mapabagsak ang isang maliit na hukbo ng mga sundalong Camellian. Ito ang unang labanan na sasabakan ni Alfred at ng kanyang tapat na squire, si Marius, kaya pinayuhan sila ni Maurice na manatiling matalas at bantayan ang likod ng isa't isa. Gayunpaman, nang dumating sila sa punto ng pagtatagpo, natakot silang makita na ang kanilang mga kaalyado ay napatay na lahat at ang kanilang pangunahing puwersa ay nabura. Bigla silang inatake ng ulan ng mga palaso, at sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ito ay ang Scarlet Force na pinamumunuan ni Roy Bachelet. Ang elite unit ng Camellian Archers ay nagpakawala ng panibagong pag-atake kaya sumulong sina Alfred at Marius para makipaglaban sa kanila. Isa-isa nilang pinapatay ang mga mandirigma at tinutulungan ang mga nakaligtas sa pag-atake na umatras. Sa kasamaang palad, lumitaw si Roy at pinatay sila gamit ang kanyang mga arrow. Sinimulan niyang insultuhan si Alfred sa pagiging mahina kaya inatake siya ni Marius ngunit mabilis siyang napasuko. Pagkatapos ay sinubukan ni Alfred na iligtas ang kanyang kaibigan ngunit nakatagpo din ng parehong kapalaran. Nang malapit na silang tapusin ni Roy, inihagis ni Maurice ang isang palakol para pigilan siya, ipinahayag ang kanyang presensya sa pag-asang takutin siya. Nang makita ang dakilang knight na sumusugod sa kanya, walang pagpipilian si Roy kundi ang umatras kasama ang kanyang mga tauhan. Matalinong pumili dahil si Maurice ay hindi isang tao na dapat guluhin. Kasunod ng nakakahiyang pagkatalo na dinanas niya kay Roy, dinalaw ni Alfred ang libingan ng kanyang ama na nahihiya at naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na bilang isang kabalyero, dapat niyang protektahan ang kanyang mga tao. Maya-maya, nagkamalay si Marius at pinuntahan si Alfred sa libingan. Hinihikayat niya ang kanyang malungkot na kaibigan at tinitiyak sa kanya na gagaling sila, na nangangakong lalaban sa tabi niya habang lumalakas sila. Sa nakaraan matapos mamatay ang hari, sa loob ng isang dimly light room, si Maurice ay makikitang nagbibigay ng kutsilyo kay Prinsesa Mariel, na sinasabi sa kanya na gupitan ang kanyang buhok gamit ito. Bilang resulta ng paghihimagsik, kailangan na niyang baguhin ang kanyang hitsura upang walang makakilala sa kanya. Sinabi rin sa kanya ni Maurice na kailangan nilang makabuo ng isang bagong pangalan upang sumama sa kanyang bagong pagkakakilanlan. Sa loob ng maraming taon, ang isang kamanghamanghang lumulutang na paraiso na tinatawag na Manugia ay napabalitang nagtataglay ng kapangyarihang magbigay ng anumang hiling. Ang mga lumang alamat ng lumulutang na lungsod ay nagsasabi ng mga mythical monster na hindi pinaniniwalaan ng mga tao na umiral. Gayunpaman, pagkatapos ng paghihimagsik, ang mga mythical monster na ito ay nagsimulang lumitaw sa buong kaharian ng Hortensia, sinira ang lahat ng bagay sa kanilang landas at sa wakas ay tinanggap ng mga tao na sila ay tunay na totoo, sa paniniwalang sila ay nanggaling sa Manugia. Sa panahon ng isang monster patrol, pumunta sina Alfred at Maurice sa kagubatan upang patayin ang isang kawon ng mga goblins na biglang lumitaw sa Albert. Matapos pabagsakin ang mga halimaw, pinuri ni Maurice si Alfred para sa personal na paghawak nito at hindi pagpapadala sa mga regular na kabalyero upang gawin ito. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagturo na ayaw niyang masyadong mabigatan ang kanyang mga tauhan dahil malapit na silang makipagdigma muli sa Camellia.
Bukod dito, kailangan niya ng dagdag na pagsasanay upang matulungan siyang lumakas at maihanda ang sarili para sa hindi maiiwasang sagupaan kay Roy Bachelet at sa kanyang Scarlet Unit. Sumang-ayon si Mauray sa kanya at nagtanong tungkol kay Marius nang mapagtanto niya na ang mapagkakatiwalaang eskudero ay hindi sumunod kay Alfred sa Monster Patrol tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Ipinaalam ni Alfred kay Mauray na ipinadala niya siya sa isang mahalagang misyon sa ibang lugar. Gayunpaman, ang katotohanan ay ipinadala ni Alfred si Marius upang samahan si Nunoria sa kanyang mga gawain. Dinadala niya si Marius sa puntod ng magulang ni Alfred na binibisita niya para magdasal sa tuwing may gagawin siya. Naalala ni Nunoria kung paano siya kinuha ni Fernando bilang isang kasambahay pagkatapos niyang mawala ang kanyang buong pamilya 4 na taon na ang nakararaan. Naaalala niya kung gaano siya kalapit sa kapatid ni Alfred na si Bear, at kung paano sila nagbabasa ng mga libro ng magkasama. Sa kasamaang palad, namatay si Bear nang mahuli sa pagguho ng lupa ang sinasakyan niyang karwahe. Hindi nagtagal, sumunod ang pagkamatay ng kanyang magulang. Simula noon, ginawa na ni Nunoria ang kanyang tungkulin na siguraduhin na hindi malungkot si Alfred, kaya ginagawa niya ang lahat ng mga gawain sa bahay na umaasang hindi niya masyadong maramdaman ang kawalan ng laman sa paligid ng asyenda. Sa pag-uwi, nakasalubong nila ang dalawang bata na nagngangalang Connie at Doris. Tinanong ni Connie si Nunoria kung kailan papatayin ni Lord Alfred ang halimaw mula sa Tron Cavern. Si Marius ay hindi pamilyar sa halimaw, nanguna kay Nunoria na ipaliwanag na ang halimaw ay isang alamat mula sa Manugian lore. Idinagdag niya na ang hayop ay isang halimaw na nagbabago ng hugis na nakatira sa mga kuweba. Bagamat labis na naiintriga si Connie sa halimaw, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Doris ay hindi naniniwala sa alamat at iginiit na ito ay isang gawa-gawang kwento. Hindi sumang-ayon si Connie at kaya sinabihan siya ni Doris na pumunta sa mga kuweba at makita mismo. Naputol ang kanilang pagtatalo nang lumitaw sina Alfred at Mauray. Sinabi ni Alfred kay Connie na ang halimaw ay lubhang mapanganib at binalaan siya na huwag pumunta sa yungib ng mag-isa, ngunit ang maliit na bata ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung paano niya gustong makita ang pagbabago ng hugis ng nilalang. Bumalik sa asyenda, nagdaos ng pulong si Alfred at nagmumungkahi na isaalang-alang nilang tingnan ang mga kuweba upang matiyak nila ang kaligtasan ng mga bata. Tila naniniwala rin si Mauray na wala ang halimaw ngunit pinaalalahanan siya ni Alfred na mula nang magrebelde si Rogus, lumilitaw na ang mga nilalang na dating alamat sa buong kaharian ng Hortensia. Sa takot na maaaring umiral ang Tron Cavern Beast, sumang-ayon si Mauray kay Alfred at nagpas siyang sundan siya. Sa kanilang pagpunta sa lugar, dumaan sila sa isang kagubatan at lalo na natakot si Marius. Napansin siya ni Alfred na nanginginig na parang 5 taong gulang sa isang madilim na silid at tinanong kung okay lang siya, kaya ipinaliwanag niya na takot siya sa mga lobo. Siniguro sa kanya ni Alfred na malalampasan nila ang anumang uri ng hayop na kanilang kakaharapin, ngunit ipinaalala ni Marius sa kanya na pinatay si Fernando ng isang taong lobo. Sa kabila nito, hindi nagpakita ng takot si Alfred at hinimok si Marius na maging matapang din. Hindi nagtagal, dumating sila sa kuweba at sinimulan ang kanilang inspection, pinatay ang lahat ng mga halimaw na kanilang nadatnan. Samantala, pabalik sa asyenda, si Nunoria ay nakatanggap ng nakakatakot na balita mula kay Doris at sa kanyang ina na nagpahayag na si Connie ay pumunta sa yungib upang patunayan sa kanyang kapatid na babae na ang halimaw ay totoo. Noong una, sinabihan niya silang huwag mag-alala dahil nasa kuweba sina Alfred at Mauray subalit ipinaalala niya na ang lugar ay parang labyrinth na nangangahulugan na maaaring maligaw si Connie. Determinado na iligtas ang batang lalaki, inilagay ni Nunoria ang kanyang mga gamit sa kanyang bag at nagmamadaling pumunta sa yungib. Samantala, pabalik sa kuweba, hindi nahanap nina Alfred at Mauray ang halimaw na hinahanap nila kaya nagpasya silang bumalik. Sa ibang lugar sa kuweba, nahanap ni Nunoria si Connie na naligaw pagkatapos mamatay ang kanyang ilaw. Kinuha niya ito at sinubukang umalis sa kuweba ngunit napagtanto niya na siya rin ay naligaw. Ngayon ay pareho silang nangangailangan ng tulong. Biglang, isang kawon ng mga goblins ang lumitaw at nagsimulang habulin sila. Sa lalong madaling panahon, sila ay nak-corner ng mga halimaw at malapit ng patayin, ngunit si Nunoria ay nagtiwala kay Alfred at nakatitiyak na ililigtas sila nito. At tama naman, dumating si Alfred kasama sina Mauray at Marius upang patayin ang bawat goblin sa eksena bago magpatuloy. Isang misteryosong asul na liwanag ang biglang sumikat sa loob ng kuweba, kaya pumunta si Alfred upang tingnan ito habang sinasabi sa iba na hintayin siya. Matigas ang ulo na sinundan siya ni Marius at nang makarating na sila sa pinanggagalingan ng liwanag, napagtanto ni Alfred na ang bukal ng Tron Cavern na nagre-reflect lamang sa liwanag ng buwan.
Nang walang nahanap na banta, nagpasya siyang bumalik sa ibang ngunit biglang, isang malaking werewolf ang umatake sa kanila. Nang makita ang werewolf, na-trigger ang takot ni Marius kaya nahulog siya sa tubig at naalala ang mga nakakatroma na alaala mula sa gabi ng rebelyon. Plot twist. Si Marius pala ay si Prinsesa Mariel na kumuha ng bagong pagkakakilanlan bilang disguise. Noong gabi ng paghihimagsik, matapos patayin ng taong lobo ang hari at si Fernando, dinala ni Maurice ang prinsesa at sa tulong ng matandang Bolthauser sa kastilyo, tumakas sila sa kabisera upang siya ay ligtas mula sa Pope at iba pang sumubok para gawing puppet ang maharlikang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na si Prince Charlotte ay nasecure na ng Pope dahil siya ang tagapagmana. Bagamat nangako ang matanda na panatilihing ligtas ang prinsipe, matalingong nanatili sa pagtatago ang prinsesa hanggang sa dumating ang tamang panahon. Matapos makatakas, dinala siya ni Maurice sa Albert at tinulungan siyang baguhin ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang pangalan na Marius. Sa wakas ay nagising si Marius matapos siyang hilahin ni Alfred sa tubig. Matapos pagmasdan ang patay na halimaw, napagtanto ni Marius na hindi ito isang taong lobo kundi ang halimaw na Tron Cavern na nagkaroon ng anyo ng kanyang pinakamalaking takot. Pagkatapos ay umuwi sila pagkatapos at tinulungan si Connie na makasama muli ang kanyang pamilya. Isang araw, isang dating bounty hunter na nagngangalang Deflote Donuos ay nakaharap ng dalawang gwardya habang naglalakad sa kagubatan. Inakusahan nila siya ng iba't ibang krimen at tinangka siyang sakupin ngunit iginiit niya na inosente siya at pagkatapos ay gumamit ng smoke bomb para makatakas. Matapos akayin ang mga sundalo sa maling paraan, tumingin siya sa papel at laking gulat niya nang makitang 5 gintong barya lang ang pabuya sa paghuli sa kanya. Siguradong nakakadismaya, pero at least nangangahulugan din na magiging ligtas siya sa mga mangangaso. Kasunod ng pag-aalsa ni Duque Rojas, si Pope Voldehibren ang pumalit sa posisyon bilang tagapag-alaga at tagapayo ni Prinsipe Charlotte na nangangahulugang ang buong kaharian ay nasa palad ng simbahan. Bilang resulta, ang Royal Order of Knights ay inilalagay sa ilalim ng pangangasiwa ng Ecclesiastical Order. Makalipas ang ilang sandali, naglakbay sina Alfred at Maurice sa kabisera pagkatapos na ipatawag ng kapitan ng Ecclesiastical Order. Habang binabagtas ang bayan, napansin nilang pareho na ang mga tao ay nagsimulang makabangon mula sa pagkawasak ng rebelyon at ng mga halimaw na nag-aalsa. Napansin ni Maurice na may inaalala si Alfred kaya tinanong niya ito. Ipinaliwanag niya na nag-aalala siya kay Marius. Bago sila umalis patungong kabisera, sinabi nila kay Marius ngunit hindi siya sumusuporta sa paglalakbay. Sinabihan niya ang mga ito na huwag pumunta dahil pakiramdam niya ay baka isa itong bitag para arestuhin nila si Alfred. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Alfred na siya ay isang kabalyero bago siya naging Panginoon ng Albert at dahil dito, dapat niyang hawakan ang kanyang mga tungkulin bilang isang maharlikang kabalyero. Hindi nagtagal, dumating sina Alfred at Maurice sa opisina ng kapitan, at habang naghihintay sa kanya, tinanong ni Alfred si Maurice tungkol sa relasyon nila ng kapitan. Sakto namang pumasok sa kwarto ang captain na nagngangalang George at binati sila. Ipinahayag niya kung gaano siya kasaya na sa wakas ay makilala ang anak ng maalamat na si Fernando, ngunit pinutol ni Maurice ang mga katuwaan at hiniling sa kanya na magnegosyo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang dahilan kung bakit niya sila ipinatawag sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila na gusto niyang magsagawa sila ng isang undercover na investigasyon ng Periderma Plague, na sumiklab sa isang lugar na tinatawag na Pet Alley Village 2 taon na ang nakararaan. Ang salot ay naging dahilan upang ang mga tao ay naging bato at kahit na pagkatapos na magtipon ng mga manggagamot mula sa iba't ibang lupain, wala silang mahanap na lunas. Nang maglaon, ang Orthodox Church ay walang pagpipilian kundi i-quarantine ang nayon ng Pet Alley. Ang dahilan ng kanilang investigasyon ay may mga nakitang halimaw na tila mga bangkay na naglalakad sa nayon. Ang mga halimaw na ito ay nakalink sa Magonian lore, at kaya gusto ni George na tingnan nina Alfred at Maurice ang bagay na ito para malaman nila kung ang mga nakikita sa Hortensia ay konektado din sa village ng Pet Alley. Naiintindihan ni Alfred ang misyon, ngunit pagkatapos ay tinanong si George kung bakit hindi ipadala ang kanyang mga tauhan upang hawakan ito. Hindi umimik ang kapitan, sa halip ay pinandilatan niya ang batang Panginoon. Nang makaramdam ng kaunting tensyon si Maurice, mabilis niyang tinanggap ang trabaho at sinabi kay George na kaya nilang hawakan ito. Habang nagsisimula sila sa kanilang paglalakbay sa Pet Alley Village, ipinahayag ni Marius ang kanyang kakulangan sa ginhawa sa buong misyon, na ipinaliwanag na isinakripisyo ng Orthodox Church ang nayon ng Pet Alley. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alfred ang kwento ng isang mangkukulam na sinasabing gumawa ng sumpa upang sirain ang buong Hortensian Kingdom.
Upang maiwasan ang pagkalat ng salot, kinuwarantine ng simbahan ang nayon at sinelyohan ito mula sa mga kalapit na lugar. Habang lalong natakot ang mga tao sa salot, nangako ang simbahan na papatayin ang mangkukulam, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila ito nahahanap. Pagkatapos ng kwento, sinabi ni Marius kay Alfred na ang simbahan ay maaaring gumawa ng mga kwento upang samantalahin nila ang takot ng mga tao at kontrolin ang kaharian ayon sa gusto nila. Naiintindihan ni Alfred na hindi mataas ang tingin ni Marius sa Orthodox Church, ngunit pinayuhan niya itong bantayan ang kanyang dila, dahil ang mga akusasyong tulad nito ay malamang na makukulong siya. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa pasukan ng nayon at natuklasan na nasira ang bakod. Ipinagpalagay ni Alfred na maaaring may nakapasok, ngunit iniisip ni Maurice na maaaring ito ay gawa lamang ng mga naglalakad na bangkay. Agad na natakot si Marius at naglabas ng bulaklak ng requiem. Nang makita ni Alfred ang halaman, naalala niya ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Ber kay Nunoria ang mga kwento tungkol sa mga mythical na bulaklak na sinasabing nagtataboy sa undead kung tama ang pagkakasabi ng mga incantation. Biglang nabaling ang atensyon nila sa mga ingay na nagmumula sa loob ng village. Nagmamadali silang pumunta sa pinanggalingan at nakita si Deathlotter na napapalibutan ng undead. Sinubukan ni Marius na gamitin ang Requiem Flower Spell upang itaboy ang mga nagising na bangkay, ngunit halatang hindi ito gumana, at mabilis na kinatay ni Maurice at Alfred ang lahat ng undead na naruroon. Pagkatapos, lumapit sila kay Deathlotter, at nang malaman niyang ipinadala sila ng Orthodox Church, sinubukan niyang salakayin sila. Sinabihan siya ni Alfred na huminahon habang mabilis niyang sinabi na pumunta lamang sila upang imbestigahan ang mga halimaw. Nang marinig ito, umalis si Deathlotter, nagbabala sa kanila na lumayo sa kanyang landas. Matapos hanapin ang nayon ng Pet Alley, hindi nila nakita ang mga bangkay ng mga residente o kahit na anumang libingan, kaya naghinala si Marius na ang mga tao ay maaaring naging mga naglalakad na bangkay. Nakasalubong nila si Deathlotter na nagdadasal sa isang libingan at napagpasyahan na siya ay mula sa nayon at marahil ang huling nabubuhay. Gayunpaman, hindi yun iniisip ni Maurice dahil naaalala niya ang unang gabi na dumating ang mga halimaw sa Hortension noong gabi ng paghihimagsik. Lumabas sila sa lupa sa pamamagitan ng mga magic circle at hindi katulad ng nakita nila. Ipinaliwanag niya na sigurado siya na ang mga tao ay hindi naging undead dahil ang mga halimaw na iyon ay nagmula sa ibang mundo. Nang tanungin nila si Deathlotter kung paano siya nakaligtas sa salot, isiniwalat niya na tumakas siya sa nayon bago ito nangyari at bumalik upang magluksa sa mga taga-nayon. Pagkatapos ay hiniling ni Marius kay Deathlotter na ipakita sila sa paligid ng nayon upang matulungan nila siyang magdalamhati sa kanyang mga tao. Pagkatapos, dinala niya sila sa simbahan kung saan nakita nila ang journal ng pari. Mabilis na kinuha ni Deathlotter ang libro at sinimulan itong basahin. Natuklasan niya na pagkatapos nilang mabuklod, itinuring ng simbahan ang salot na pagsubok ng Diyos at iniwan sila sa kanilang kapalaran. Lumipas ang mga araw at mas maraming taga-nayon ang naging bato hanggang sa ang pari ang huling buhay na tao sa nayon ng Pet Alley. Nang makarating si Deathlotter sa dulo ng journal, napaluha siya habang nagtataka kung bakit ang kanyang ama, ang pari, ay magtitiwala sa Diyos hanggang sa wakas. Laking gulat ng tatlo nang matuklasan na siya ang anak ng pari kaya't nagkwento siya kung bakit siya tumakas. Pagbalik sa libingan, inihayag ni Deathlotter na pagkamatay ng kanyang ina, gusto ng kanyang ama na maging pari siya ngunit ayaw niya. Ang issue ay palaging pinag-aawayan nila ng kanyang ama, na humantong sa kanya upang tumakas mula sa nayon upang makahanap ng kanyang sariling landas sa buhay. Habang nag-uusap sila, lumitaw ang tatlong ecclesiastical knight at sinimulan silang pagsabihan dahil sa pagsuway sa simbahan at pagpasok sa nayon ng Pet Alley. Isang galit na Deathlotter ang nang-insulto sa kanila para sa kanilang ginawa sa nayon, ngunit tinawag nila ito bilang kalapastanganan at ibinunyag na sila ay dumating upang sunugin ang nayon ngayong nasugpo na nito ang sumpa ng mangkukulam. Nang subukan nilang salakayin si Deathlotter, namagitan si Alfred at ipinaalam sa kanila na dumating lamang siya upang magdalamhati sa kanyang mga tao, ngunit nakikita ng mga kabalyero ang kanyang pakikialam bilang isang krimen laban sa simbahan. Nang magsisimula na ang isang labanan, isang higanteng undead hybrid na halimaw ang lumitaw at inaatake silang lahat. Ang parehong mga magkaaway ay napipilitang labanan ang karaniwang kalaban pansamantala, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ang halimaw ay may mga kakayahan sa pagbabagong buhay. Napagtatanto na ang kanilang mga pag-atake ay hindi gumagawa ng anumang pinsala, nagsimulang maghanap si Marius ng isang bulaklak ng requiem sa iba pang mga immortal na bulaklak at sa wakas ay ginamit ang isa na inilagay ni Deathlotter sa lapida ng kanyang ina. Sa pag-chant ng tamang incantation sa pagkakataong ito, ginamit ni Marius ang kapangyarihan ng bulaklak para pahinain ang halimaw,
na nagpapahintulot kay Alfred at Deflategh na talunin ito. Pagkatapos, tinulungan ng tatlo si Deflategh na gumawa ng lapida para sa kanyang ama. Bago umalis sa nayon, sinabi ni Marius kung paano nalaman ng mga ecclesiastical knight na si Alfred ay isang royal knight, at iminumungkahi na maaaring pinaalam sila ni George, kahit na pagkatapos na sabihin na ang pagsisiyasat ay isang lihim. Hindi sigurado si Alfred tungkol dito kaya sinabi niya kay Marius na kapag bumalik sila ni Maurice sa kabisera para magbigay ng kanilang ulat, malalaman nila kung ano ang tunay na motibo ni George. Bumalik sa kabisera, ipinaalam kay Haring Charlotte na ang mga hukbong Camelian at Dairihan ay sinusuri na ngayon ang mga depensa ng Hortensia sa mga hangganan. Ngayong hindi na tumulong ang Camelian Principality na protektahan ang Hortensia mula sa pagsalakay, ang kaharian ng Dairihan, na palaging laban sa Hortensia sa loob ng maraming taon, ay sinamantala ang pagkakataon na salakayin sila sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa Camilla at pagsasama-sama ng kanilang mga puwersa upang bantaan ang mga depensa ng kaharian. Tinanong ni Pope Voldehibren ang batang hari kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit ipinasalang niya ang trabaho sa Pope, na nagsasabi na sa halip ay haharapin niya ang bagay. Isa sa mga elite knights, na pinangalan ng Didier Viardort, ay nagmumungkahi na ipadala nila ang kanilang mga reinforcements mula sa ecclesiastical order at ipadala sila sa mga hangganan. Sumang-ayon ang Pope sa mungkahi at sinabi na agad nilang gagawin ang mga pagsasaayos para doon. Sa asyenda, naghahanda na ang tatlo para maglakbay patungo sa kabisera at kasama pa nila si Deflategh. Habang nag-iimpake, tinanong ni Deflategh si Alfred kung naniniwala siya na si George ay isang kahinahinala na tao ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya sigurado. Pinayuhan ni Maurice ang mga kabataang lalaki na huwag gumawa ng gulo sa kabisera, at ipinaliwanag sa kanya ni Deflategh na kakailanganin ng labis na pagsisikap upang makagawa ng gulo. Malinaw na si Deflategh ay napakamahinahon para sa kanyang sariling kapakanan. Pagkatapos, umalis sila habang si Nunoria ay nagpaalam sa kanila at sinabihan silang mag-ingat dahil sa kamakailang mga nakitang halimaw sa paligid ng kabisera. Habang naglalakbay, tinanong ni Alfred si Marius kung bakit bigla siyang nagpasya na sundan sila sa kabisera sa pagkakataong ito. Sumagot si Marius na nagpapaliwanag na hindi siya nagtitiwala kay George, lalo na matapos silang salakayin ng ecclesiastical knights nang walang provokasyon noon sa nayon ng Petale. Ipinaliwanag niya na hindi siya uupo at maghihintay na may masamang mangyari kaya sinusundan niya sila upang makipagkita kay George sa kabisera upang maprotektahan niya si Alfred. Sa sandaling iyon, nakatagpo sila ng isang bagay na nakakatakot sa daan. Kinatay na ang mga mangangalakal ngunit buo pa rin ang kanilang mga paninda, na nagdulot sa kanila ng konklusyon na ito ay gawa ng mga halimaw sa halip na mga tulisan. Habang ini-inspeksyon ng mga karwahe, nakakita sila ng dalawang nakaligtas. Ang dalawang bata ay mukhang kambal at mukhang mula sa kaharian ng Dairihan. Napagpasyahan nila na malamang na nahuli sila ng mga mangangalakal ng alipin habang gumagala malapit sa hangganan, dahil hindi sila maaaring makipag-usap sa mga bata na nagsasalita ng ibang wika. Napagpasyahan nilang dalhin ang kambal sa isang kalapit na nayon na tinatawag na Var Isla kung saan umaasa si Alfred na tatanggapin sila ng Panginoon. Pagdating nila sa nayon, napansin nila na ang lugar ay mukhang napakapinsala pa rin at hindi pa nakakabawi mula sa mga pag-atake ng halimaw. Lumapit si Deflategh sa isang babae at tinanong siya kung nasaan ang Panginoon habang sinusubukang ipakita ang perpektong babaero. Buti na lang andyan si Maurice para makialam dahil mukhang mas concern pa si Deflategh sa panliligaw kaysa sa misyon. Sa kasamaang palad, ipinaalam niya sa kanila na wala ang Panginoon, at inabandona niya ang nayon matapos kunin ang lahat ng kanilang pera bilang buwis. Dahil dito, pinagsama-sama ng mga taga-nayon ang kanilang mga resources at nagkaroon ng ideya na magtayo ng simbahan, dahil naniniwala sila na sinira ng mga halimaw ang kanilang tahanan dahil hindi sila naging malapit sa Diyos. Sinubukan ni Marius na ipaliwanag sa babae na ang pagtatayo ng simbahan ay hindi malulutas ang kanilang mga problema, ngunit sinabi ni Maurice sa kanya na huwag silang panghinaan ng loob dahil ang mga tao ay nangangailangan ng pag-asa at hindi magiging patas na alisin iyon sa kanila. Napagtatanto na ang nayon ng Var Isla ay walang mga resources upang tanggapin ang mga batang babae dito sa sandaling ito, nagpasya si Alfred na dalhin sila kasama niya sa kabisera. Kinagabihan, magkasama silang naglalaro ng baraha at nagustuhan ng mga babae si Alfred. Habang pinapanood silang natutulog, naaalala niya ang mga araw na nakikipaglaro siya sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Bear, at pagkatapos ay tinitingnan siya habang natutulog ito. Matapos makatulog ang iba, ang dalawang batang babae na nagngangalang Saria at Eldo ay nagising at nag-usap tungkol sa isang kahinahinalang plano, na manatili ng kaunti kay Alfred bago magpatuloy sa kanilang misyon.
Kinaumagahan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay nakarating sa kabisera. Doon, nakilala nila si Commander Bertrand at hiniling sa kanya ni Alfred na gumawa ng paraan upang manatili ang mga batang babae sa ampunan ng kabisera. Pagkatapos ay hiniling niya kina Deflata at Marius na sumama sa commander habang sila ni Maurice ay nag-uulat pabalik kay George. Habang papunta sa orphanage, nag-aalok si Bertrand na bilhan si Deflata ng ilang inumin at malugod niyang tinanggap. Well, dahil hindi siya makakultura at hindi niya tatanggihan ang pagkakataong makakuha ng libreng inumin. Sa kasamaang palad, mabilis na nawala ng commander, nina Marius at Deflata ang kambal. Sa ibang lugar, hinarap nina Alfred at Maurice si George tungkol sa kanilang pakikipagtagpo sa mga ecclesiastical knight sa kanilang pagsisiyasat sa nayo ng Petale, ngunit nanumpa siya na hindi siya nag-utos ng pag-atake sa kanila. Pagkatapos niyang kumbonsihin sila, hiniling ni Alfred na sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari at kung sino ang nag-utos sa mga ecclesiastical knight na sundan sila. Pagkatapos ay ibinunyag ni George na ang patakaran sa quarantine ay isang pagtatakip lamang para sa Orthodox Church upang maisigawa ang isang plano na hindi niya alam. Ipinaalam niya sa kanila na mayroong isang mas mataas na kapangyarihan sa simbahan na kahit papaano ay nakakaalam tungkol sa kanyang lihim na pagsisiyasat, at pagkatapos ay inutusan ang mga ecclesiastical knight na salakayin sila nang hindi niya nalalaman. Nang malapit nang ibunyag ni George kung sino ang kanyang pinaghihinalaan, nakarinig sila ng malakas na putok at napag-alaman na ang mga halimaw ay umaatake sa katedral. Nakita si Duque Rojas na nagsasabi sa isang tao na nagpadala siya ng mga assassin sa isang misyon sa kabisera upang kunin ang isang relic na hinahanap niya. Sa ibang lugar sa bayan, hinahanap ng iba ang kambal ngunit hindi nila nakita. Bigla nilang napansin na inaatake ang cathedral kaya nagmadali sila doon para labanan ang mga halimaw. Ang gang ay nagkikita sa harap ng simbahan at pinagsasama-sama ang mga puwersa upang labanan ang mga halimaw. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na may isang taong patuloy na nagre-respond sa mga halimaw, na nagpaisip kay Maurice upang imungkahi na ang tao ay maaaring nasa loob. Gamit ang isang malakas na sabog ng hangin, matagumpay na tinatangay ni Commander Bertrand ang mga halimaw at nilinis ang daan para makapasok sila sa simbahan. Pagpasok sa gusali, natakot si Alfred nang makitang ang kambal ang may pananagutan sa pag-atake. Ibinunyag nila na sila ay ipinadala ni Rojas upang kunin ang isang relic, at hiniling na ibigay ito sa kanila ng Pope. Sa isang nakakagulat na twist, lumalabas na ang mga cute na bagong kaibigan ay talagang hindi pala kaibigan. Ano man ang nararamdaman niya para sa mga batang babae, hinugot ni Alfred ang kanyang espada at ipinahayag na pipigilan niya sila. Bilang resulta, ang mga batang babae ay nagpatawag ng higit pang mga halimaw at nagpakawala ng mahiwagang pag-atake sa kanila. Gayunpaman, mabilis na natalo ng Pope ang mga halimaw, at ipinaalam sa kanila na ang dark magic ay walang laban sa kanyang holy magic. Habang ang mga babae ay napapaligiran ni Alfred at ng iba pa, tila sila ay natalo ngunit biglang, isang malaking Crimson Dragon ang lumipad sa simbahan at inatake si Alfred at ang kanyang mga tauhan. Ayon sa Magonian lore, ang Crimson Dragon ang pinakamakapangyarihang hayop at ito ay dumating upang iligtas ang mga batang babae. Biglang lumitaw ang Black Knight Didier at inatake ang dragon. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake nang napakabilis na hindi man lang makareact ang halimaw. Nang maghahatid na siya ng pangwakas na atake, pinasakay ng dragon ang mga babae sa likod nito at tumakas. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Knight Didier sa Pope sa pagpapatakas sa kanila, habang pinagmamasdan lang sila ni Maurice na may paghihinala. Sa pagmamasid sa kanila, naaalala niya ang pahayag ni George tungkol sa isang tao sa Orthodox Church na may kapangyarihang mag-order ng ecclesiastical knights nang walang pahintulot niya, kaya't napagpasyahan niya na ito ay ang Pope at si Knight Didier. Pagkatapos ilipad ang mga batang babae sa malayo sa isang ligtas na lugar, ang dragon ay nagbabagong anyo pabalik sa kanyang anyo ng tao. Ang pangalan ng babae ay Teresia at ang mga babae ay nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanila, habang nagrereklamo rin na hindi nila nakuha ang relic. Sinabi niya sa kanila na direktang iulat ang kanilang pagkabigo kay Rojas dahil siya ang nagbigay sa kanila ng misyon sa simula. 6 na taon bago nito, noong ang kaharian ng Camellia ay nakikipag-alyansa pa sa Hortensia, pinangunahan ni Rojas ang kanyang mga tauhan sa pakikipaglaban sa mga hangganan ng Camellia kung saan umatake ang mga hukbong dairihan. Sa larangan ng digmaan, isa-isang pinatay ni Rojas ang mga kalaban habang hinihimok niya ang kanyang mga tauhan na huwag matakot kahit na sila ay mas marami. Habang nagpapatuloy ang labanan, biglang dumating sina Leon at Fernando sa larangan ng digmaan kasama ang isang malaking hukbo ng Hortensian at Olivier soldiers sa likod nila.
Sa tulong nila, mabilis na nabaliktad ang labanan, at madaling natalo ang mga sundalong Dairihan. Sa kasamaang palad, si Roges ay nagpapatuloy sa pagtataksil sa kanila sa paghihimagsik laban sa Hortensia. Ang pagsalakay ay humantong din sa pagkamatay ni Leon, ang pinuno ng Olivier Principality sa pamamagitan ng mga kamay ng kilalang werewolf noong gabing iyon. Pagkaraan, ang kanyang ampun na anak na babae, si Adelheid, ang naluklok sa trono at naging bagong pinuno ng Olivier. Gayunpaman, dahil sa matinding pagtanggi sa kanyang paghalili ng Orthodox Church, ang pamamahala ng Olivier ay inalis ang kalayaan nito at isinama sa kaharian ng Hortensia bilang isa sa mga teritoryo nito. Matapos ang kanilang pakikipagtagpo sa mga assassin ng Dairihan, sina Saria at Elva, tinalakay ni Pope kasama si Black Knight Didir ang tungkol sa susunod na hakbang na gagawin. Napagtanto na si Roges ay naging mas malupit, hanggang sa paggamit ng isang Crimson Dragon para salakayin sila. Ang Pope ay nagmumungkahi na pumunta sila sa Olivier at humingi ng tulong, upang makapaghanda sila para sa hindi maiiwasang digmaan laban sa Camellia. Samantala, si Marius na nasa Olivier na, ay humahanga sa magandang lugar at nagkomento kung paano konektado ang buhay ng mga residente sa tubig dahil napakalapit ng lugar sa dagat. Nag-ambala siya ni Alfred na nagpapaalala sa kanya na hindi sila pumunta sa Olivier para sa tanawin. Si Deflata, na sumama sa trio ay nagtanong kung bakit hindi na lang ipinadala ng kapitan ng Ecclesiastical Knights ang isa sa kanyang mga tauhan upang ihatid ang liham na hiniling sa kanila. Sinisikap ni Maurice na ipaunawa sa kanya na si George ay kasalukuyang nasa isang mahirap na sitwasyon, dahil nalaman niya kamakailan na ang Orthodox Church ay nahahati sa dalawang faction. Ang simbahan ay hindi na nagkakaisa at ngayon ito ay nahati sa dalawang kampo. Ang mga moderate, ang mga sumusunod pa rin sa orihinal na mga turo ng simbahan, at ang mga radical, isang autokratikong faction na nakasentro sa paligid ni Sir Didier, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan upang magpataw ng mabibigat na buwis sa mga tao sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpapalakas ng bansa. Bago sila umalis sa kabisera, ipinaalam ni George kina Alfred at Maurice na kamakailan lamang ay itinaguyod ng Pope si Black Knight Didir na nangangahulugan na sa lalong madaling panahon, ang mga moderate ay magagapi. Ito ang dahilan kung bakit pinadala niya sina Alfred at Maurice na maghatid ng liham sa Olivier sa pag-asang makipag-alyansa sa kanila bilang paghahanda sa kung ano ang darating. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Maurice sa natitirang bahagi ng grupo na si George ay desperado na magkaroon ng napaka-impluwensyang pamamahala sa Olivier sa kanyang panig kahit ano pa ang mangyari. Sa kasamaang palad, si Deflata ay hindi masyadong natutuwa sa kanilang gawain, at sinabi kung gaano ito kapanabik kung ang Olivier ay may mga nakamamanghang babaeng naglalakad sa mga lansangan. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Alfred na si Adelheid, ang pinuno ng Olivier, na kanilang makakatagpo, ay isang natatanging babae at agad itong napukaw ang interes ni Deflata. Nagsimula siyang humingi ng paglalarawan at nagtataka kung maganda ba siya, at ipinaliwanag ni Alfred na siya raw ang pinakamagaling na humahawak ng sibat, ngunit hindi yun inaalala ni Deflata at mas interesado siya sa kanyang hitsura. Hindi nagtagal, nakipagkita sila kay Commander Adelheid, at binati niya sila. Ipinakilala siya ni Alfred kay Marius, ngunit bago siya makasagot, pinutol na ni Deflata ang mga katuwaan at sinimulang ligawan siya. Si Adelheid ay mahusay na nagtago ng kanyang discomfort, dahil si Deflata ay nasa kanya na, ngunit mabuti na lang, si Maurice ay hinila ang sabik sa paglandi sa isang tabi para magawa nila ang dahilan ng kanilang pagbisita. Matapos ibigay sa kanya ang liham, inamin ni Adelheid na si Kapitan George ay talagang may kredibilidad kaya pumayag siyang tumulong sa kanya at sa mga moderate. Gayunpaman, hiniling niya kay Alfred na manatili sa likuran habang binibigyan niya sila ng mensahe na nais niyang ipadala kay George. Nang tanungin ni Alfred kung bakit, isiniwalat niya na sa loob ng ilang araw, mayroon silang mga ulat ng kahinahinalang mga barko at aktibidad ng espiya sa Torrent River, ang timog silangan ng Olivier. Kahit na pinalakas niya ang kanyang seguridad sa mga bangko, ipinaliwanag niya na dapat siyang manatiling mapagbantay kaya hindi siya makakagawa ng anumang mga desisyon hanggat hindi nabibigyang pansin ang sitwasyon sa ilog. Matapos matanggap ang mensahe, iniwan ng team si Alfred kasama si Adelheid saglit. Sa labas, nakakaramdam sila ng pagkabigo na narating nila ang napakalayo na daan para sa wala. Gayunpaman, medyo nasiyahan si Deflata dahil sulit para sa kanya ang pagmasdan ang kagandahan ni Adelheid. Ibig kong sabihin, ano ang digmaang pandaigdig sa harap ng isang magandang dalaga. Nang pumunta si Deflata para kumuha ng pampalamig, tinanong ni Marius si Maurice kung bakit sinabihan ni Adelheid si Alfred na manatili doon. Ipinaliwanag ni Maurice na pareho silang nawalan ng mga ama noong gabi ng paghihimagsik ni Roges, kaya ipinapalagay niya na sila ay gumagawa lamang ng ilang pag-uusap.
Bumalik sa Olivier Castle, humihingi ng paumanhin si Adelheid dahil hindi siya nakakatulong sa ngayon, ngunit tiniyak ni Alfred sa kanya na naiintindihan niya, na sinasabing gagawin niya rin ito kung siya ang nasa posisyon niya. Si Duque Leon ay isang mahusay na knight na mahal ang Dominion of Olivier kaya ang kanyang anak na babae, si Adelheid ay determinado na protektahan ang lupain gamit ang lahat ng mayroon siya. Nagkomento si Alfred sa kung gaano marangal ang kanyang ama at ipinaliwanag niya na nais niyang maging kasing dakila nito. Naaalala niya kung paano siya sinanay ng kanyang ama na maging Master of the Spear, at ikinwento rin ang araw na ibinigay niya ang lahat habang nakikipaglaban upang iligtas ang mga Camellians mula sa Dereha, ngunit nayurakan lamang ni Roges ang kanyang legacy. Mula sa tuktok ng kastilyo, bigla nilang namataan ang mga ecclesiastical knights sa lungsod na dinukot ang ilang kababaihan. Sa ibaba, tinanong ni Marius si Maurice kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag niya na ang knights ay nagsasagawa ng isang witch hunt. Ang mga kabalyero ay pinamumunuan ni Sir Didier upang hulihin ang mga mangkukulam, ngunit dumating si Adelheid upang harapin sila. Bigla, inakusahan siya ng pagtataksil at hiniling na arestuhin siya dahil hinala nila na plano niyang gumamit ng mangkukulam upang kunin ang anyo ng nawawalang prinsesa upang magsimula ng isang paghihimagsik. Sinubukan ni Maurice na sabihin sa mga kabataan na huwag makialam, ngunit hindi sila nakikinig sa kanya. Nang bubunutin na ni Alfred ang kanyang espada at magkagulo, sumuko si Adelheid at hiniling na palayain nila ang mga babae. Nalaman na pala nila ang tungkol sa pakikipag-alyansa niya kay George at sa mga moderate kaya napunta sila para sirain ang lahat ng mga planong ginawa nila. Biglang lumitaw ang Crimson Dragon at napagtanto nila na sinasalakay ang Olivier. Hiniling ni Adelheid sa kanila na payagan siyang pamunuan ang kanyang hukbo laban sa hukbo ng Camellian, ngunit sinasabi nila na susubukan lang niyang tumakas sa kaguluhan. Matapos sabihin na ang mga puwersa ng Camellian ay lalakas kung mahulog ang Olivier sa kanila, pinakawalan siya ni Didier at nag-alok na tulungan ang kanyang hukbo. Sa Torrent River, pinipigilan ng mga mandirigma ng Olivier ang pagkubkob ng Camellian na pinamumunuan ni Roy Bachelet. Hinarap ni Adelheid si Roy at ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan nang ideklara niyang papatayin niya si Roges. Nadaig siya ni Roy at nang malapit na niyang ihatid ang pangwakas na atake, hinaranggan ni Alfred ang pag-atake. Hiniling ni Adelheid kay Alfred na manatili habang personal siyang makikipagharap kay Roy, ngunit ipinaalala niya sa kanya na siya ang Panginoon ng Olivier at kung siya ay mamatay sa larangan ng digmaan, walang mag-aalaga sa Dominion na minahal ng kanyang ama. Kasama sina Marius at Alfred sa kanyang tabi, naghahanda siyang labanan si Roy at protektahan ang kanyang mga tao. Biglang lumitaw muli ang Crimson Dragon, umuungol sa langit. Ito ay tila isang uri ng senyales dahil si Roy at ang mga sundalong Camellian ay agad na umatras sa kanilang mga barko. Tinanong siya ni Adelheid kung bakit siya umaatras, alam niyang makukuha niya ang kontrol ng Olivier kung matatalo niya ito, ngunit malabo niyang sinabi sa kanya na ito ay para protektahan siya. Pagkaalis ng mga kaaway, naghahanda ang ecclesiastical knights na dalhin si Adelheid sa kabisera. Sinubukan ni Alfred na makialam ngunit sinabi sa kanya ni Adelheid na sumusuko siya upang protektahan ang kanyang mga tao. Nang sakupin nila siya at aalis na, sinabi ni Alfred na nagawa nilang maitaboy ang mga kaaway salamat sa pamumuno ni Adelheid, ngunit idinagdag din niya na babalik ang mga puwersa ng Camellian, at kapag ginawa nila, magiging mas malakas sila. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagmumungkahi na palayain nila siya sa kanyang mga tao, dahil walang commander na mamumuno sa hukbo kung babalik ang mga kaaway. Nakapagtataka, sumang-ayon si Sir Didier sa kanya at pinalaya si Adelheid dahil napatunayan niya ang kanyang katapatan sa kaharian. Ipinaunawa niya sa kanya na hindi pa siya naaalis sa hinala, at babalik sila para arestuhin siya sa takdang panahon. Kinagabihan, narinig ni Marius na nag-uusap sina Alfred at Adelheid. Pinasalamatan siya ng commander sa pagtulong sa kanya at nangakong tatanggapin siya sa Olivier kung kailangan niya ng kanlungan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Alfred na hindi na siya sigurado kung sino ang tunay na kalaban, dahil nahati ang Orthodox Church at pinagkakaeta na ngayon ng mapayapang buhay ang mga tao. Sa ibang lugar sa barko ng Camellian, tinanong ni Roy si Teresia tungkol sa kinaroroonan ni Adelheid, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya siya mahahanap kahit na gamit ang kanyang kapangyarihan ng pagkilala. Lumalabas na ang buong pagsalakay at pag-urong ay isang plano na naisip ni Roges. Iniutos niya ang pag-atake sa Olivier upang mapatunayan ni Adelheid ang kanyang halaga sa kaharian na pumipigil sa kanya na maaresto. Plano ni Roges na hatiin at lupigin, dahil kapag ang kapangyarihan ng Olivier ay nakipagsanib puwersa kay George, lalaban na nila ang mga radikal na pinamumunuan ni Sir Didier at ng Pope, na sa kalaunan ay magiging mas madali para sa Camellian na ibagsak ang nahahati na kaharian ng Hortensia.
Isang araw, isinalaysay ni Marius sa grupo ang kwento ng prinsesa at ng giant. Noong unang panahon, sa malayong lupain, isang maganda at mabait na prinsesa ang pinalaya sa kanyang kaharian, kaya tumakas siya sa malayong isla. Sa isla, nakilala niya ang isang matandang higanteng gawa sa bato, ngunit sa una ay ipinalagay na ito ay isang estatwa. Gayunpaman, nang dumating ang mga humahabol sa kanya upang hulihin siya, nabuhay ang giant at iniligtas siya. Ang dalisay na puso ng prinsesa ang nagtulak sa giant na iligtas siya, at pagkatapos ng mahimalang pangyayari, bumalik siya sa kanyang tahanan kasama ang giant at binawi ang kanyang kaharian. Sa wakas ay natapos ni Marius ang kanyang kwento, na ipinaalam sa kanila na sila ay kasalukuyang nasa Juan Island, kung saan sinabi ng prinsesa na nakilala ang giant. Sa kabila ng kanyang nakakapagpapaliwanag na kwento, si Deflate ay masyadong naeengganyo habang nakikipaglaro sa kanilang lumilipad na alaga sa dalampasigan. Pinagalitan niya si Deflate sa hindi pagpansin kaya humingi siya ng paumanhin, at hiniling na magubad si Marius at makipaglaro sa kanila sa dalampasigan. Agad na tumanggi si Marius na may halong pagtatampo, na iniwan si Deflate na medyo nalilito. Biglang dumating si Alfred kasama si Maurice, pinaalalahanan si Deflate na hindi sila pumunta sa isla para magsaya. Sinabi sa kanya ni Maurice na ipinadala sila ni Kapitan George sa Juan Island upang imbestigahan ang isang impostor na nagpapanggap bilang ang nawawalang prinsesa na si Mariel. Ang tao ay kumbinsido na ang isang hukbo ay nagrally sa paligid niya at ito ay tumitindi sa bawat araw. Sa ibang lugar sa isla, makikita ang peking prinsesa na nakaupo sa isang trono, na naghahanda upang harapin ang kanyang mga bagong tagasunod. Samantala, dumating si Alfred at ang kanyang koponan kung saan nagtipon ang mga miyembro ng voluntaryong hukbo, at nanunood habang ang pinuno, si Jim McNeil, ay kinausap sila habang matigang naghihintay sa paglabas ng kanilang prinsesa. Nagkomento si Maurice kung gaano naging sikat ang impostor, habang masama ang pakiramdam ni Marius na kailangan niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao at nais niyang sabihin sa lahat ang totoo. Nang marinig ito, comfort siya ni Maurice at tinitiyak sa kanya na paprotektahan nila siya anuman ang kanyang desisyon at susuportahan siya kapag handa na siyang ihayag ang katotohanan sa lahat. Sa kalaunan ay lumabas ang impostor upang kausapin ang kanyang mga tagasunod habang chini-cheer nila siya. Napatulala si Marius nang makita kung gaano kaganda ang nagpapanggap habang sina Alfred at Deflate ay mukhang starstruck. Sa kanyang talumpati, hinihikayat ng peking prinsesa ang kanyang voluntaryong hukbo at mga tagasunod na magtulungan upang maprotektahan nila ang Juan Island mula sa Orthodox Church at sa mga makasariling patakaran nito. Ang impostor ay todo-todo sa pagkumbinsi sa kanyang mga tagasunod hanggang sa lumikha pa siya ng isang higanting makina na pinamamahalaan ni Jim upang ang kanyang kwento ay tumugma sa alamat. Tiyak na ito ay isang magandang diskarte sa panghihikayat, ngunit ito ay medyo nakakalito kung paano hindi nakikita ng mga tao na ang giant ay malinaw na gawa sa metal. Gayunpaman, hindi nakikita ng mapanlinlang na mga residente ng isla na ito ay peke, kaya pinaulanan na lang nila siya ng higit pang papuri, na binabanggit ang kanyang pangalan habang isinasara niya ang pagtitipon para sa araw na iyon. Hindi nakakagulat na galit si Marius na ninanakaw ng impostor ang kanyang pagkatao at ginagamit ito para sumikat. Kinagabihan, pinuri ni Jim si Mariel para sa isa pang mahusay na pagganap, ngunit tila hindi niya ipinagmamalaki ang panloloko. Nang makita ito, ipinaalala ni Jim sa kanya kung bakit nila ito sinimulan, at nagpasalamat sa kanya dahil ngayong lumalakas na ang kanyang voluntaryong hukbo, secured na ang kaligtasan ng Juan Island. Biglang sumugod ang ilan sa kanyang mga tagasunod sa kanyang silid ng trono, at ipinaalam sa kanya na sinimulan na ng Orthodox Church ang masusing paghahanap sa tao na nagpapanggap bilang prinsesa sa ilalim ng pagkukunwari ng isang mangkukulam. Ang mga tagasunod ay natatakot na ang simbahan ay malapit nang mahanap ang kanilang prinsesa, na talagang pinaniniwalaan nilang siya ang tunay, kaya't iminumungkahi nila na oras na para sa kanila na ipagtanggol ang kanilang sarili at lumaban sa Orthodox Church. Iminumungkahi nila ang isang pag-atake sa kabisera upang ibagsak ang Orthodox Church upang sa wakas ay makamit nila ang kanilang kalayaan. Hindi pa man siya handa sa ganoong gawain, inamin niya na hinahangad din niya ang kanyang kalayaan mula sa simbahan ngunit hindi nila ito naiintindihan at ipinapalagay na siya ay nagbigay ng pahintulot. Sa ibang lugar sa isla, dumating ang kambal na Dayrihan at pinag-uusapan ang kanilang misyon. Nagtataka sila kung totoo ang prinsesa at ang giant, at napagpasyahan nila na ayos lang sila sa alinmang kahihinatnan dahil kung sila ay totoo, maaari nilang sakupin ang mga ito, at kung sila ay lumabas na peke, sisirain lang sila. Tama, nagbabalik ang cute na kambal para sa round 2.
Kasabay nito, sina Marius, Alfred, Maurice, at Deflata ay pumasok sa silid ng trono ng impostor at hinarap siya. Nakapagtataka, hindi siya lumalaban ngunit sa halip ay nagsimulang humingi ng tawad, na sinasabing hindi niya alam na aabot hanggang dito ang mga kasinungalingan. Ipinapalagay ni Maurice na may motibo siya sa pagpapanggap bilang prinsesa kaya malumanay na tinanong ni Alfred ang tunay niyang pangalan at kung bakit siya nagsimula ng kasinungalingan. Inihayag niya na ang kanyang tunay na pangalan ay Marie, at ipinaliwanag na ang lahat ay nagsimula bilang isang laro na nilaro niya kasama ang kanyang kaibigan sa pagkabata na si Jim, kung saan sila ay magpanggap na isang prinsesa at isang kabalyero. Isang gabi pagkatapos ng rebelyon at pag-atake ng halimaw, naglaro sila sa isang bar sa harap ng ilang residente ng isla na naniniwalang siya ang tunay na prinsesa. Ipinaliwanag ng mga lalaki na kailangan nila ng pag-asa, dahil ang kanilang isla ay sinisira ng mga halimaw araw-araw, at hindi nila kayang pakilusin ang kanilang mga sarili para lumaban dahil sa mabigat na trabaho at buwis na ipinataw sa kanila ng Orthodox Church. Nang makita kung gaano kawalang gana ang mga tao, nagpasya sila ni Jim na makipaglaro, ngunit di nagtagal pagkatapos noon ay kumalat ang balita na parang apoy sa palibot ng isla at nagsimulang mag-alsa laban sa Orthodox Church. Sa puntong iyon, huli na ang lahat para mag-back out, kaya nagpatuloy siya sa mga kasinungalingan, na ayaw na muling alisin ang pag-asa ng bayan. Matapos marinig ang kwento ni Marie, biglang nagbago ang saloobin ni Marius sa kanya at tiniyak sa kanya na tutulungan siya nito. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Alfred na si Marie ay lumapit sa mga tao sa lalong madaling panahon upang maprotektahan siya mula sa pang-hunting ng witch ng simbahan, ngunit hindi sumang-ayon si Marius, na sinabi na hindi ito ganoon kasimple dahil pasa niya ang pag-asa ng mga tao sa kanyang mga balikat. Ang iba ay napaisip, na nagpapaliwanag na ang pag-asa na iyon ang maaaring humantong sa ilang malubhang problema, dahil ang resulta ng kanyang pagpapanggap ay hindi maiiwasang maging masama. Sa sandaling iyon, dumating ang mga voluntaryong sundalo ni Marie at sinalakay sila ngunit si Marius ay nakatakas kasama niya habang pinipigilan sila ng iba. Samantala, nakaharap ni Jim si Alfred sa isang tunggalian habang inaakusahan siya bilang isang mensahero ng simbahan na dumating upang arestuhin si Marie. Habang nasa loob ng isang kuweba, ikinwento ni Marie kay Marius kung paano siya laging binabantayan ni Jim pagkatapos niyang maulila noong bata pa siya. Sa ibang lugar, pagkatapos tapusin ang laban, nakikinig si Alfred at ang iba pa kay Jim at napagtanto din na ang buong laro ng Princess at Knight ay isang bagay na nilikha ni Jim para sa kapakanan ni Marie. Nang tanungin kung bakit siya nagpatuloy, ipinaliwanag niya na ginawa nila ito upang bigyan ng mga tao ng pag-asa dahil pinabayaan sila ng Orthodox Church. Pagkatapos ay tinanong siya ni Alfred kung handa ba siyang ilagay si Marie sa panganib, at gawin itong hindi masaya na panatilihin ang maling pag-asa na ibinigay nila sa mga tao. Sa ibang lugar, pareho ang pag-uusap ni Marie at Marius at sinabi nito sa kanya na hindi niya maibubunyag ang katotohanan dahil natatakot siya na masusuklim ang mga tao sa kanya kapag nalaman nilang nagsinungaling siya sa kanila. Sa kalaunan, sinalubong sila ni Jim at ng iba pa sa kuweba, at pagkatapos ay sumang-ayon silang ihayag ang katotohanan sa mga tao anuman ang pagbabalik-tanaw na maaari nilang maranasan. Nang maglaon, ipinatawag nila ang mga tao at lumapit sa kanila, humihingi ng tawad sa panlilinlang. Gaya ng kanilang kinatatakutan, ang mga tao ay galit na galit at sinimulan silang kagalitin. Sa kaguluhan, biglang nabuhay ang higanting makina at inatake sina Marie at Jim. Ang kambal na Dayrihan ay biglang nagpahayag ng kanilang sarili na sila ang kumokontrol sa robot, at pagkatapos ay nagsimulang magpakawala ng mga halimaw sa buong isla. Si Alfred at ang kanyang koponan ay pumatay ng pinakamaraming makakaya nila at tinulungan ang mga tao na makatakas tungo sa kaligtasan. Nang malapit ng durugan ng higanti si Marie, kinaranggan ito ni Jim gamit ang kanyang espada at nangakong protektahan siya ng kanyang buhay. Biglang sumama sa kanya ang ilan sa mga voluntaryong sundalo at nagpahayag na lalaban din sila para iligtas siya kahit na hindi siya ang tunay na prinsesa. Nagawa nilang talunin ang higanti at nang malapit na itong mahulog sa ibabaw ni Marius, sinalo ito ng tunay na higanti at iniligtas bago gumuho. Kinabukasan, isiniwalat ni Jim at Marie na pinatawad na sila ng mga tao sa isla at gusto nila ng panibagong simula habang nanunood ang mga miyembro ng komunidad. Nagpasalamat sila kay Alfred at sa kanyang koponan at bago sila umalis, sinabihan ni Marie si Marius na subukan at hanapin ang tunay na prinsesa at ipinangako niyang gagawin ito. Maya-maya, pabalik sa Albert, nagalit si Nunorian na hindi siya nakatanggap ng sapat na mga halamang gamot kaya tinanong ni Alfred ang merchant kung bakit hindi siya nakakuha ng sapat. Ipinaliwanag ng lalaki na ang nayon ng Kokon, kung saan niya nakuha ang mga ito, ay naging isang ghost town.
Nang marinig ito ni Deflata, sinabi niya na ang nayon ay ang pangunahing gumagawa ng mga halamang gamot sa Hortensia at ang kakulangan ng mga halamang gamot ay magpapahirap sa buhay ng mga tao ng Albert. Dahil dito, nag-aalok si Alfred na bayaran ang mga ngalakal ng sapat kung masisiguro niyang hindi magkukulang ang mga taga-Albert ng mamahaling halamang gamot. Habang si Alfred ay tumatanggap ng papuri mula sa mga tao para sa kanyang mabait na kilos, pinag-iisipan ni Deflata kung ano ang posibleng dahilan upang maging abandonado ang Cocon Village. Habang nagrereklamo si Nunoria tungkol sa kanyang limitadong supply ng mga halamang gamot, biglang pumasok si Deflata na may dalang bag at sinabi sa kanya na pupunta siya sa Cocon Village. Ipinaalala niya sa kanya na ang lugar ay inabandona, ngunit iginiit niya na ang mga iyon ay alingaw-ngaw lamang kaya siya ay mag-iimbestiga. Biglang pumasok sa silid sina Alfred at Marius, na nagsasabi na gusto nilang samahan si Deflata sa kanyang paglalakbay upang malaman kung totoo ang mga chismis at kung bakit magiging abandonado ang nayon. Hiniling din ni Nunoria na sumama sa kanila ngunit pinanatili siya ni Alfred dahil ayaw niyang masaktan siya. Pumayag siyang manatili at nagpaalam sa kanila ngunit humingi ng pabor kay Maurice pagkatapos nilang umalis. Ang tatlo ay patuloy na naglalakad patungo sa Cocon Village at nagkomento sa masaganang supply ng tubig nito na tumutulong sa lahat ng anyo ng mga halamang gamot na umunlad. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa pasukan, nakita nila ang Ecclesiastical Knights na tumatangging bigyan ng akses ang mga mangangalakal at sinasabing inilikas ang nayon dahil sa pagbaha. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Deflata at nagpasya na ipakita sa kanila ang isang shortcut na alam niya dahil ang kanyang nayon ay minsang nakipagkalakalan sa Cocon Village. Sa una, tila naligaw sila ng landas ngunit kalaunan ay inakay sila ni Deflata sa nayon. Pagpasok nila sa lugar, napansin agad nila na hindi abandonado at hindi rin baha ang lugar. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang lalaki na may mga basket na puno ng mga halamang gamot at ipinaalam sa kanya ang mga alingaw-ngaw. Agad na tinanong ni Marius kung may pananagutan ng Orthodox Church at kinumpirma niya ang pagpapalagay. Sinabi niya sa kanila kung paano lumitaw ang Ecclesiastical Knights nang kung saan man 2 taon na ang nakalipas nang may utos mula sa simbahan na kunin ang kontrol sa nayon at sa ospital nito. Pagkatapos ay naglagay sila ng checkpoint sa pasukan ng nayon at ikinulong ang lugar mula sa natitirang bahagi ng kaharian ng Hortensia. Habang pinag-iisipan nila kung bakit ikukulong ng Orthodox Church ang nayon, isang lalaki na mukhang siya ang namamahala ay lumapit sa kanila at nagbabala sa kanila na huwag gumawa ng anumang nakakainsultong pahayag tungkol sa simbahan. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito kung bakit sila nangingialam sa negosyo ng simbahan, ngunit si Deflata ay kinukot siya at iniinsulto lamang ang lalaki. Para mabawasan ang tensyon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Adele, isang dating pari dahil nawalan siya ng karapatang maglingkod sa Diyos nang humiwalay siya sa Orthodox Church. Gayunpaman, hindi naniniwala si Marius sa kanya at sinasabi lang niya ito para linlangan sila. Nagulat ang tatlo nang ihayag ni Adele na siya ay ipinadala upang maglingkod bilang isang pari sa nayon ng Petale noong panahon ng salot. Sinabi niya sa kanila na hindi niya matiis ang sakit kaya iniwan niya ang mga taga-nayon at tumakas. Mula noon, itinuring niya ang kanyang sarili na isang makasalanan at sinabi sa kanila na gusto niyang magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng eksakto kung ano ang pinaplano ng Orthodox Church sa nayon ng Cocon. Pagkatapos, hiniling niya sa kanila na sundan siya, at habang pinangungunahan niya sila, tinanong siya ni Deflata kung kilala niya ang pari sa nayon ng Petale. Inamin ni Adele na ginawa niya ito at sinabi sa kanila na si Padre Donuos ay isang haligi ng suporta sa lahat ng natakot na mga tao sa nayon sa panahon ng salot. Idinagdag niya na siya ang naging modelo kung ano dapat ang isang pari dahil sa kung gaano katibay ang kanyang pananampalataya. Pagkatapos ay dinala sila ni Adele sa Knoll Hospital, na kinuha ng simbahan sa ilalim ng kontrol nito. Ang lugar ay mahigpit na binabantayan ng Ecclesiastical Knights at sinabi ni Adele sa kanila na ang mga pasyenteng nagdusa mula sa salot ay nasa loob ng ospital. Ibinunyag niya na ang salot ay hindi lamang nakaapekto sa Petale ngunit pagkatapos ng ilang panahon, ang balita ng sakit ay nawala, at ang mga nagdurusa ay nawala. Hinala ni Adele, pinananatili sa ospital ang mga nagdurusa para pagtakpan ang sakit at hindi na ito kumalat pa. Sinabi rin niya sa kanila na pinaghihinalaan niya na ang mga doktor ay nagsasagawa ng eksperimento ng tao sa mga pasyente sa loob. Matapos sabihin sa kanila ang tungkol sa mga lihim na operasyon ng simbahan, humingi siya ng tulong sa kanila upang mapalaya niya ang mga nagdurusa mula sa ospital. Si Marius at Deflata ay sabik na sumama sa kanya, ngunit iminungkahi ni Alfred na magulat muna sila kay Kapitan Jorg.
Iginiit ni Marius na walang oras para doon, ngunit ipinaalala ni Alfred sa kanya kung gaano kalakas ang Orthodox Church, at kung gaano kadelikado ang pagpunta sa ganoong misyon ng walang backup. Bukod dito, ang pagpasok ay ituturing na isang pagtataksil ng simbahan at ang magiging resulta ng parusa ay magiging malubha. Gayunpaman, hindi nakikita ni Marius ang mga bagay tulad ng kanyang nakikita at nagpahayag ng pagkabigo na ang Panginoon ng Albert ay natatakot sa simbahan. Si Deflator naman ay hindi umiimik kay Alfred. Pinandilatan lang siya nito bago sinabihan si Adele na manguna sa ospital. Sa kalaunan, nagawa ni Marius na kaladkarin si Alfred, at sinundan nila si Adele sa ospital. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lihim na daanan. Isang underground tunnel na patungo sa ospital. Sa loob ng tunnel, sinabi ni Alfred kay Marius na talagang natatakot siya sa Orthodox Church dahil kung siya ay maaresto bilang isang rebelde, ang kanyang teritoryo ay ilalagay sa ilalim ng kontrol ng simbahan pagkatapos niyang alisin ang kanyang titulo. Ipinaliwanag niya kung paano masama ang pakikitungo ng ecclesiastic order sa kanyang mga tao, ngunit ibinunyag niya na handa siyang makipagsapalaran at ipaglaban ng hustisya pagkatapos makita kung ano ang ginawa ng Orthodox Church sa mga tao. Biglang lumabas ang mga undead na halimaw mula sa kadiliman at inaatake sila. Nagawa ng grupo na patayin ang lahat ng mga halimaw ngunit naguguluhan kung paano sila nakapasok sa mga lagusan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa ibabaw sa pamamagitan ng isang butas sa isang silid ng imbakan. Hindi rin nagtagal bago nila naabutan ang mga naghihirap na tao na nakahandusay sa sahig sa basement ng ospital. Habang pinagmamasdan ni Deflator ang mga pasyente, naghahanap ng isang tao mula sa Pet Alley Village, narinig ng isang giant sa basement ang kanilang mga boses at lumabas. Upang maiwasang mahuli, iminungkahi ni Adele na umalis muna sila dahil nakakuha na sila ng patunay. Bago sila matagumpay na makatakas, si Deflator ay inatake ng giant. Biglang sumulpat ang hospital head doctor na nagngangalang Graf at inutusan ng malaking tao na bugbugin si Deflator ng walang awa habang tinitiyak na hindi siya mamamatay. Iminumungkahi ni Adele na ang malaking tao ay resulta ng isang physical modification experiment na isinagawa ng doktor. Nang hiniwa ni Deflator ang lalaki gamit ang isang sibat, wala siyang nararamdamang sakit, at ipinahayag ni Dr. Graf na tinurukan niya ng gamot ang mga pasyente upang hindi sila makaramdam ng anumang sakit habang isinasagawa niya ang kanyang mga eksperimento. Pinarurusahan siya ni Deflator dahil sa kanyang mga aksyon ngunit ipinahayag ng doktor na sinusunod niya ang utos ng Pope. Upang maiwasang mahuli si Alfred, bumulong si Deflator sa iba upang tumakas sa isang kalahating bukas na pinto, habang nakikipaglaban siya sa mga kabalyero at sa malaking tao. Sa kasamaang palad, siya ay nabugbog ng husto kaya namagitan si Marius upang iligtas siya. Ipinaliwanag niya na dahil hindi maipagsasapalaran na mahuli si Alfred, gagawin niya ang kanyang tungkulin bilang kanyang tapat na eskudero at lalaban sa kanyang lugar upang matiyak na ligtas si Albert. Sa pagkita kay Marius, ipinahayag ni Dr. Graf ang kanyang kagalakan na malapit na siyang magkaroon ng higit pang mga pasyenteng mapag-eeksperimentuhan. Biglang nagbago ang isip ni Alfred at pinadala ang kanyang lumilipad na alaga, si Moro na kasama nila upang tumakas kasama si Adele at ipaalam sa iba ang tungkol sa mga lihim na operasyon ng simbahan sa ospital. Pagkatapos, sumali siya sa labanan, na nagpahayag na natutunan niya na kailangan din niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan at hindi lamang ang Albert. Sina Alfred, Marius, at Deflator ay pinagsama ang kanilang lakas at matagumpay na napatay ang malaking tao. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Black Knight na si Didier at hinarap si Alfred. Sinabi niya kay Alfred na dapat ay inisip na lang niya ang kanyang negosyo bago siya patalsikan ng isang suntok. Sinubukan ni Marius at Deflator na ipagiganti siya, ngunit wala silang laban kay Didier na madaling natalo rin sila. Kung titingnang mabuti si Marius, napagtanto ni Didier na ito ay isang babae na nakabalat kayo bilang isang lalaki. Ipinahayag niya na siya ang Petriderma Plague Witch at inalis siya habang inutusan niya ang mga kabalyero na sakupin sina Alfred at Deflator. Kasunod ng kanilang pagkatalo sa kamay ng Black Knight, sina Alfred at Deflator ay nakakulong sa isang selda ng magkasama. Habang sinisigawan ni Deflator ang mga gwardya na pigilan ang kabaliwan, sinisi ni Alfred ang sarili dahil hindi niya maprotektahan ang kanyang mga kaibigan o ang kanyang teritoryo. Sa sandaling iyon, dumating sa gate ng selda ang isang lalaking nagngangalang Lucon, Squad 5 Commander ng Royal Order. Nang makita ni Alfred ang commander, hiniling ni Alfred ang kanyang kapwa Royal Knight na tulungan siyang makaalis para mailigtas nila si Marius, ngunit ipinaalam sa kanila ng commander na si Marius ay malapit ng mapatay, dahil sa pagiging mangkukulam na naging sanhi ng salot habang sila ay ililipat sa tore ng hustisya kung saan sila masentensyahan.
Sa ibang lugar, naramdaman ni Marius ang pananagutan sa lahat ng naging pagkakamali, dahil kung hindi niya kinaladkad si Alfred sa laban, malaya pa rin sana siya at mapoprotektahan ang kanyang mga tao. Iniisip niya kung paano niya inuuna lang ang mga tao at ipinaglalaban ang kanilang kaligayahan. Sa gitna ng kanyang mga panaginip, nagpakita sa kanya ang kanyang kapatid na si King Charlotte at inakusahan siya ng pagiging makasarili. Sinabi niya na hindi siya nag-iisip ng iba nang tumakas siya sa kabisera at nagbalat kayo. Iginiit niya na handa siyang ibigay ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga kaibigan, kaya tinanong siya ng imahe ng kanyang kapatid kung bakit hindi pa siya pumupunta para iligtas siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakakulong sa kastilyo, nag-iisa at natatakot. Biglang lumitaw ang projection ng werewolf na hawak ang kanyang kapatid. Nakiusap si Charlotte na pumunta siya upang iligtas siya dahil malapit nang bumalik ang halimaw sa kastilyo. Nagising siya mula sa bangungot nang buhusan siya ng isang balde ng tubig ng knights. Sinimulan nila siyang tanungin, nagtatanong tungkol sa iba niyang kaibigang witch at kung paano aalisin ang sumpa. Nang hindi niya sinagot ang mga ito, napagpasyahan nila na ang pagpapahirap ang magiging pinakamahusay na paraan para makapagsalita siya. Nang malapit nang ilagay ng isa sa mga knight ang torture device sa kanyang leeg, pumasok si Black Knight Didier sa dungeon. Sinabi niya sa knights na itigil ang pagpapahirap sa kanya at iwanan siya, dahil siya na ang bahala mula dito. Nang umalis ang knights, lumuhod si Didier sa kanyang harapan at humingi ng paumanhin para sa malupit na pagtrato, pagkatapos ay tinawag niya siya sa kanyang tunay na pangalan, Mariel, na iniwan siyang natakot nang matuklasan na alam niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa ibang lugar, nakagapos ang mga kamay ni na Alfred at Deflata at dinadala sa tore kung saan sila sesintensyahan. Determinado na iligtas ang kanyang mga kaibigan at ang mga tao ng Albert, biglang itinulak ni Alfred ang isa sa mga kabalyerong nagbabantay sa kanila pababa ng hagdan. Sa tulong ni Deflata, natalo niya ang pangalawang knight. Pagkatapos, kinuha nila ang mga susi at pinalaya ang kanilang mga sarili bago nagmamadaling bumalik upang iligtas si Mariel. Sa loob ng dungeon, pinakawalan ni Didier si Mariel mula sa kanyang mga tanikala na humihingi ng paumanhin muli para sa masamang pagtrato ng mga kabalyero. Ipinaliwanag niya na ang mga kabalyero ay mabubuting tao, ngunit may posibilidad na sumobra minsan, bilang resulta ng kanilang malalim na pananampalataya. Inamin ni Didier na bilang isang kabalyero na matagal nang naglilingkod, dapat ay nakilala niya ito ng mas maaga. Pinagalitan siya ni Mariel para sa kanyang mga operasyon kasama ang mga kabalyero, ngunit ipinaalam lamang sa kanya ng Black Knight na si Haring Charlotte ay nag-atas ng matinding kaparusahan para sa mangkukulam na nagtangkang agawin ang kaharian. Nang marinig niya ito, agad niyang inakusahan ng Pope ng pagmamanipula sa kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ni Sir Didier na ang parusa sa pagtalikod sa Orthodox Church ay kamatayan, at pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang malaman niya ang katotohanan bago siya patayin. Itinuro ang isang daliri sa kanyang noo at nag-spell, ipinakita ni Didier kay Mariel ang mga alaala niya tungkol sa kanyang ina. Biglang naalala ni Mariel ang kanyang ina sa kanyang kamatayan. Nangako siyang aalagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Charlotte. Bago pumanaw, pinasalamatan siya ng kanyang ina at sinabi sa kanya na labis siyang natutuwa na maging anak niya siya. Ang sumunod na alaala ay ang nakita niya ang kanyang ama at ang Pope na nakatayo sa tabi ng bangkay ng kanyang ina. Narinig niya ang Pope na nagsasabi sa hari na mag-concentrate ng husto sa relic, ngunit wala siyang magawa mula rito. Biglang lumitaw si Didier sa kanyang likuran at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay nagsasagawa ng isang ritual upang buhayin ang reyna. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang dakilang kapangyarihan sa kanilang mundo na lumalampas sa lahat ng mga batas ng paglikha. Matapos ipakita sa kanya ang mga alaala, sinabi sa kanya ng The Black Knight na ang kanyang ama ay nahumaling sa dakilang kapangyarihan at gumawa ng isang bawal na humantong sa pagbagsak ng kaharian. Mula sa paghihimagsik ni Rogers hanggang sa mga halimaw na naninira sa lupain at maging ang kanyang kapatid na ngayon ay nagiging puppet para sa Pope, sinabi sa kanya ni Didier na lahat sila ay resulta ng mga aksyon ng kanyang ama. Tumanggi si Mariel na maniwala sa kanya ngunit ipinaliwanag ng knight na ang pagbuhay sa kanyang namatay na asawa ay isang gawa na nagdulot ng paghihirap at pagdurusa sa mga tao ng Hortensia. Sa ibang lugar, si Alfred at Deflata ay napapalibutan ng mga ecclesiastical knight ngunit si Maurice, na nakalusot sa kanila, ay umatake sa mga kabalyero. Dumating si Moro na may dalang espada ni Alfred upang tulungan silang labanan ang iba pang knights. Matapos mahuli ng apoy ang knights, tumakas si Maurice kasama ang iba at tumakbo upang iligtas si Mariel. Sa kasamaang palad, humarang si Commander Lucan at ang kanyang mga tauhan, kaya napilitan ang Royal Knights na labanan ang isa't isa.
Sina Maurice at Lucan ay nagsasagupaan ng mga sandata sa isang mainit na tunggalian habang tinutuya ang isa't isa anumang pagkakataon. Ang mga taong ito ay nakikipaglaban sa pisikal at mental. Habang pinipigilan si Lucan, sinabihan ni Maurice si Alfred na dalhin ang karwahe sa labas at gamitin ito upang iligtas si Mariel. Samantala, sa kabisera, karamihan sa mga Dominion at Squad ay ginagawang hindi magagamit ang kanilang mga sundalo, dahil napagtanto nila na gusto ng Pope na patayin ang prinsesa sa ilalim ng pagkukunwari na siya ang witch na responsable sa sumpa. Nang ipaliwanag ito ni Didier sa kanya, inutusan siya ng Pope na gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang maalis ang sinumang pipili sa prinsesa kaysa sa Orthodox Church. Sa execution grounds, malapit ng bitiin si Mariel. Isinuko niya ang kanyang sarili at tinanggap ang kanyang kapalaran. Samantala, sa labas lamang ng lugar, sina Alfred at Deflate ay nakikipaglaban sa maraming knights para makarating sa kanya. Nang malapit nang sumuko si Mariel, inihagis ni Alfred ang isang espada upang maputol ang lubid na nakatali sa kanyang leeg. Sa puntong ito, hindi natatakot si Alfred na maparusahan, isa lang ang nasa isip niya at iyon ay ang iligtas ang kaibigan. Patuloy na pinapatay nina Alfred at Deflate ang mga ecclesiastical knight na darating sa kanila, ngunit ang kanilang sunod-sunod na pagpatay ay natapos nang sumali si Black Knight Didier sa laban. Hindi napigilan ng presensya ng makapangyarihang kabalyero, sinugod siya ni Alfred at hinarap siya sa isa pang labanan. Sa kasamaang palad, ang resulta ay pareho sa unang labanan dahil natalo siya ni Didier ng walang labis na pagsisikap. Papatayin na niya si Alfred ngunit biglang bumagsak ang mga reinforcement sa eksena. Si Commander Bertrand at ang kanyang squad, si Adelheid at ang kanyang hukbo, at maging si Marie at ang kanyang volunteer army ay dumating lahat para tulungan si Alfred at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang laban. Lumalabas na si Adele ay nagrally sa paligid ng Hortensia upang tumawag ng backup, kaya pinasalamatan siya ni Maurice para sa kanyang mga pagsisikap. Sa lalong madaling panahon, isang napakalaking labanan ang naganap at ang mga lugar ng pagpapatupad ay mabilis na naging isang larangan ng digmaan. Nang malaman ni Didier na bumagsak ang kanyang mga knights, agad siyang tumakas sa pamamagitan ng isang magic portal. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumalik ang grupo sa Albert. Dito, sa wakas ay ibinunyag ni Mariel ang kanyang tunay na katauhan kay Alfred, at nangako siyang paprotektahan siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng Royal Knights ng Hortensia, natutuwa si Roges na malaman na ang lahat ay hindi sinasadyang sumasayaw sa kanyang tono. Sa lahat ng nangyayari ayon sa plano, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na dumating na ang oras para sa susunod na linya ng aksyon. Samantala, sa Olivier, lumikha si Adelheid ng isang hukbo na tinatawag na anti-church faction. Sa tulong ni Commander Bertrand, plano niyang mag-recruit ng maraming sundalo hanggat maaari sa hukbo bilang paghahanda sa digmaan laban sa Orthodox Church. Sa pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan, ipinaalam niya sa kanila na ang Olivier Castle ay gagamitin bilang kuta ng hukbo at hinihikayat ang kanyang mga sundalo na ipalaganap ang balita tungkol sa kanilang pag-aalsa laban sa simbahan sa buong Hortensia. Samantala, sa Albert, iniimpake ni Nunoria ang mga bag para kay Alfred at sa iba pa na malapit ng maglakbay patungong Olivier, upang makatagpo nila ang iba pang hukbong anti-church. Napansin ni Deflate na mukhang hindi siya masaya kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Mabilis niyang ipinaliwanag na nalulungkot siya na pupunta sila sa isa pang mapanganib na misyon at iiwan siya. Sa ibang lugar, nakipag-usap si Alfred kay Prinsesa Mariel tungkol sa mga plano nila ni Adelheid at sa iba pang ngunit nahihirapan siyang masanay na tawaging prinsesa nito, at hinihiling na tawagin na lang niya itong Marius tulad ng ginawa niya noon. Samantala, si Deflate, na naging masungit sa prinsesa nang nakabalat kayo siya bilang si Marius, ay dinala at pinilit na tanggapin sa wakas ang kanyang parusa. Pinarusahan siya ni Mariel sa pamamagitan ng paggawa sa kanya na kanyang kabalyero, kaya tinanggap niya ang posisyon habang nanunumpa ng katapatan sa kanya. Ito ay isang medyo maginhawang parusa, kung isinasaalang-alang mo na sila ay nakikipaglaban na sa tabi ng isa't isa. Pagkatapos, pumasok si Nunoria sa silid at hiniling na sundan sila sa kanilang susunod na paglalakbay. Ipinaliwanag ni Alfred na ito na ang kanilang pinakadelikadong misyon ngunit iginiit niya. Dinala niya sila sa labas at ipinakita sa kanila ang kanyang kahangahangang mga kasanayan sa pag-archery, na nagpapakita na siya ay kumukuha ng mga aralin mula kay Maurice habang sila ay wala. Sa pagpapatunay na siya ay isang bihasang manlalaban, si Alfred ay nag-aatubili na pinayagan siyang sumali sa kanila, ngunit idiniin ang katotohanan na siya ay dapat maging lubhang mulat sa kanyang kaligtasan sa lahat ng oras. Nang makarating sila sa Olivier, inakay sila ni Adelheid sa kagubatan patungo sa isang lumang bahay sa gitna nito.
Pagpasok sa bahay, nagulat ang lahat nang makitang dinala sila ni Adelheid sa isang bata. Binati sila ng batang purple-haired girl at saka ginamit ang kanyang magic power para patulugin si Mariel. Ang iba ay na-trigger ng aksyon ngunit sinabi sa kanila ni Adelheid na huminahon. Pagkatapos ay ipinakilala niya sila sa batang babae na nagngangalang Lacroix, na nagkataon na isang mangkukulam. Habang natutulog si Mariel, ginagamit ni Lacroix ang kanyang kapangyarihan para hubugin ang kanyang mga panaginip at makipag-usap sa kanya. Nagulat ang iba nang makakita ng totoong witch, dahil inakala nilang ginamit lang ng simbahan ang witch hunt bilang pagtatakip para maalis ang mga taong nakikita nilang banta. Ibinunyag ni Adelheid na naglalakbay si Lacroix sa buong kaharian na nagbibenta ng mga gamot, ngunit napakabise ng mga ito kaya naniwala ang mga tao na gumamit siya ng mahika. Sa huli, inutusan ng simbahan ang pang-hunting ng mangkukulam kaya nagtago siya. Lumalabas na ang mga mangkukulam ay mga Magonian Sentinels, na nagtataglay ng lahat ng kaalaman ng Magonian lore at ang magic nito. Ito rin ay nagpapaliwanag kung bakit ang Pope ay naghahanap ng isang mangkukulam bilang ito ay dahil talagang kailangan niya ang kaalaman ng Magonian magic upang ma-unlock ang mga kapangyarihan ng relic. Samantala, pinapanaginipan ni Mariel ang lahat ng alaala ng kanyang pagkabata hanggang sa sandaling iyon. Mula sa kanyang ika-6 na kaarawan hanggang sa pagkamatay ng kanyang ina at maging nang nakita niyang ginagamit ng kanyang ama ang relic, muling ipinapalabas ni Lacroix ang mga alaala sa kanyang mga panaginip. Sa huli, ipinakita niya kay Mariel ang kanyang mga alaala mula sa gabi ng rebelyon at ang trauma na sumunod. Matapos dumaan sa pagsubok, sa wakas ay naniwala siya sa sinabi sa kanya ni Didir na totoo. Ang mga salot, ang mga halimaw at lahat ng trahedya na sinapit ng Hortensia ay nangyari pagkatapos maubos ng kanyang ama ang kapangyarihan ng relic. Pagkatapos ay ipinakita ni Lacroix kay Mariel ang relic at iniaalok sa kanya ang lahat ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan nito. Hiniling niya sa kanya na gumawa ng isang hiling na burahin ang lahat ng sakit at pagdurusa na nangyari sa Hortensia upang malikha niya ang buhay na gusto niya. Nang malapit na siyang sumuko sa kanyang mga pagnanasa, nagpakita sa kanya si Alfred. Bigla niyang naalala noong sinabihan siya nito na maging liwanag na mag-aakay sa Hortensio palabas sa madilim na panahon. Sinabi niya sa kanya na handa siyang sundin ang kanyang pamumuno at gayon din ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Nang makita ang lahat ng kanyang mga kaibigan na lumilitaw sa paligid niya at sumusuporta sa kanya, tumanggi si Mariel na sumuko sa kanyang mga hangarin at sinisira ang relic, na ipinahayag na hindi niya kailangan ang kapangyarihan nito upang ayusin ang mga bagay. Nang magising siya, sinabi sa kanya ni Lacroix na nakapasa siya sa kanyang pagsubok at kaya sigurado siyang makukuha niya ang relic mula sa Pope upang hindi nito gamitin ang kapangyarihan nito. Pagkatapos, ang lahat ng miyembro ng anti-church faction ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang mas malaking liberation army. Kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi, pinangunahan ni Princess Mariel ang Liberation Army sa kabisera upang bawiin ang kanilang kaharian mula sa Orthodox Church. Gayunpaman, nang malapit na sila sa kabisera, nakita nila ang mga pamilyar na kaaway sa hindi kalayuan. Ang hukbo ng Camelian ay patungo din sa direksyon na katulad nila. At ang masaklap pa, bigla silang inatake ng kambal na Dairihan. Samantala, sa kabisera, ipinaalam ni Sir Didier kay Pope Voldehibren na malapit na ang prinsesa at ang kanyang hukbo. Inamin ng Black Knight na minamaliit niya ang lakas ng prinsesa at nangakong tatapusin siya sa susunod na pagkakataong makuha niya. Humihingi ang Pope ng ilang oras na mag-isa upang manalangin at pinaalalahanan si Didier na maging maingat sa hukbo ng prinsesa. Sa sandaling iyon, si Commander Flegel Dreadnought, pinuno ng Squad to Royal Order, ay pumasok sa silid upang ipaalam sa Pope na ang kanyang mga tauhan ay handa na sa labanan at tiniyak sa kanya na wawakasan nila ang prinsesa at ang kanyang hukbo ng mga rebelde. Bilang kapalit ng kanyang katapatan, ipinaalala ni Flegel sa Pope ang naunang kasunduan na kanilang ginawa. Ipinaalam sa kanya ng Pope na si Lord Alfred ay nasa hukbo rin ng prinsesa, na pinangunahan si Flegel na ialay ang kanyang mga Paladin Corps sa Pope. Samantala, sa isang lugar sa labas ng kabisera, si Elva at Saria ay nagpapatuloy sa kanilang pag-atake sa Liberation Army, at sa parehong oras, nakita sila ng mga sundalong Camelian. Naputol ang kasiyahan ng magkapatid na Dairihan nang pigilan sila ni Roy Bachelet at binalaan sila na huwag sirain ang kanilang mga plano. Noong una, hindi siya pinansin ng magkapatid na babae, ngunit nang sabihin niya sa kanila na si Teresia ay magdurusa sa mga kahihinatnan ng kanilang pagsuway, at ubilis silang sumunod sa kanyang mga tagubilin. Nakapagtataka, sinabi ni Roy kay Alfred na ang hukbo ng Camelian ay ayaw makipaglaban sa mga tauhan ng prinsesa. Sa una, hindi sigurado si Alfred kung dapat niyang paniwalaan si Roy,
ngunit kalaunan ay tinupad niya ang kanyang salita at pinigilan ang kanyang mga tauhan. Isang barrage ng mga palaso ang biglang pinakawalan sa kanila at napagtanto nilang dumating na ang mga ecclesiastical knight. Sinusugod nila ang kalaban, ngunit nakatanggap sila ng isang hindi nakakatuwang sorpresa nang makakita sila ng mga baril sa unang pagkakataon, na nakatutok sa kanila. Pinaputukan sila ng elite unit ng mga sundalo, napatay ang unang alon ng kanilang pag-atake ngunit sina Alfred, Maurice, at Deflate ay nakalapit upang patayin sila. Pagkatapos, pinagmamasdan nila ang kakaibang sandata at nagtataka kung paano nabuo ng Orthodox Church ang mga ito. Nang maglaon ng gabing iyon, sinaway ni Rogers sina Eldo at Sarya dahil sa paglalagay ng panganib sa misyon at binalaan silang wag na muling umalis sa linya. Nang umalis ang magkapatid na babae, sinabi ni Roy kay Rogers ang tungkol sa pansamantalang kapayapaan na ginawa nila kay Alfred. Sa ibang lugar, si Adelheid at ang kanyang mga tropa ay nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, ngunit siya ay medyo hindi sigurado, dahil hindi sila lubos na nagtitiwala sa mga Camellion at natatakot na sila ay malupig kung sila ay magpapabaya sa kanilang pagbabantay. Gayunpaman, malaki ang paniniwala nina Alfred at Maurice na hindi susuwayin ni Roy ang kanyang pangako, lalo na't hindi siya papayagan ng kanyang pride. Nakita ni Adelheid na makatwiran ang paghatol ni Alfred at pumayag na lumayo sa landas ng Camellian Army habang nilalabanan nila ang simbahan. Pagkatapos, ipinakita nila ang mga baril sa natitirang bahagi ng koponan, at tinawag ni Adelheid ang sandata na isang musket, na sinasabing nakita niya ito sa ulat ng isang secret agent. Mukhang pamilyar din si Bertrand sa armas at balak niyang gamitin ito laban sa simbahan. Sa ibang lugar, ipinaalam kay Flegel na si Alfred ang commander ng hukbo ng prinsesa kaya't natutuwa siyang marinig na dinala ng tadhana ang anak ni Fernando sa kanya para sa isang epic showdown. Kinabukasan, nakatagpo ng Liberation Army ang Squad 2 Royal Order, na siyang hukbo ni Bathauser, na humaharang sa daan patungo sa kabisera. Nagtataka si Maurice kung bakit biglang pumanig ang matandang si Bathauser sa Orthodox Church, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nilang ang apo niyang si Flegel ang namumuno sa mga sundalo. Dahil nakaharang ang tulay, tiwala si Flegel na kapag sinubukan ng Liberation Army na umabanta, sila ay mapapawi ng kanyang mga piling puwersa. Kahit na may mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanila, nakaisip si Alfred ng isang plano upang talunin ang kalaban. Dahil madaling mapapawi ng mga Paladin forces ang mga ito gamit ang musket sa isang normal na labanan, nagmumungkahi siya ng palihim na pag-atake upang sirain ang iba't ibang bahagi ng harang ni Flegel. Sa mga plano at ilang hindi inaasahang tulong mula sa hukbo ni Roy, ang Liberation Army ay nadaig ang mga puwersa ni Flegel. Lalong lumala ang mga bagay para sa commander nang sabihin niyang tinanggal niya ang kanyang lolo upang kontrolin ang hukbo upang sa wakas ay talunin niya ang Panginoon ng Albert, ang anak ni Fernando. Nang marinig ito, iniwan siya ng lahat ng kanyang mga tauhan, at nang dumating si Alfred, hinamon siya ni Flegel sa isang tunggalian. Sa kasamaang palad, para kay Flegel, ang kanyang pakikipaglaban kay Alfred ay napakaikli, at walang malapit sa kung ano ang naisip niya. Ang mga taon ng masigasig na pagsasanay ni Alfred ay nagbunga ng mabilis at walang kahirap-hirap niyang talunin si Flegel. Matapos mapahiya si Flegel, nagpasya si Alfred na hayaan siya kaya nagpasya siyang lumayo. Gayunpaman, sinasabihan ng talunan na si Flegel si Alfred na mababa, sa pag-aakala na ibinigay niya ang lahat ng pag-aari niya sa isang pinggan ng ginto. Habang nakatalikod si Alfred sa kanya, sinubukan siyang barilin ni Flegel, ngunit pinalihis niya ang bala gamit ang espada bago sinira ang kanyang musket. Nang marinig ang usapan, tiniyak ng prinsesa na ipaunawa kay Flegel kung gaano naghirap si Alfred para sa kanyang mga tao. Pagkatapos nilang iwan siya sa kanyang sarili, binaril siya ng isang kabalyero sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, mukhang hindi siya nakakuha ng anumang bahagi ng plot armor. Sorry Flegel, hindi ikaw ang bida. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay nakarating na ang Liberation Army sa kabisera. Sa pag-ikot ng digmaan sa kanila, determinado si Prinsesa Mariel na pabagsakin ang Pope, iligtas ang kanyang kapatid at siguraduhing hindi mahuhulog ang relic sa maling kamay. Sa kabutihang palad, nasa tabi niya ang kanyang matalik na kaibigan at nagbibigay ito sa kanya ng lakas upang tuluyang maibalik ang liwanag sa kaharian ng Hortensia. Sa ibang lugar sa lungsod, bumalik si Old Man Bathauser. Nakaligtas siya sa pagtatangka ni Flegel na patayin siya at lumabas sa mga lansangan. Nang makita niya si Prinsesa Mariel, binati niya ito at humingi ng paumanhin dahil hindi niya nagawang pigilan ng Pope, o protektahan ang kanyang kapatid kahit na iyon lang ang dahilan kung bakit siya nanatili pabalik sa kabisera ilang taon na ang nakakaraan.
Sa kampo ng hukbong Kamalian, ipinaalam ni Rogers kay Roy na aalis siya patungo sa kabisera at inilalagay siya sa pamamahala sa mga sundalo. Sa lungsod, ang Ecclesiastical Knights ay nakikipaglaban gamit ang isang kakaibang diskarte upang maakit ang Liberation Army, upang matalo nila sila bilang mas maliliit na unit. Kinilala ni Maurice ang diskarte at naghinala na iisa lamang ang nakakakabisado nito. Nakumpirma ang kanyang hinala nang makita nila si Captain George na pinamunuan ng Ecclesiastical Knights upang labanan ang hukbo ng prinsesa. Dahil alam ng eksakto kung paano nag-ooperate si George, sinabihan ni Maurice ang iba na umalis habang kusa niyang haharapin ang kapitan. Bumalik sa kastilyo, si Didier ay nagulat pabalik sa Pope at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pag-unlad ng Liberation Army. Masyadong abala sa pagsasagawa ng isang ritual, pinaalis ng Pope si Didier, na sinasabi sa kanya na tulungan ang iba pang knights na bigyan siya ng sapat na oras. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga reinforcements para sa Ecclesiastical Knight, kaya pinatindi ni Alfred at Adelheid ang pressure sa pamamagitan ng pagsulong kasama ang kanilang mga puwersa. Hiniling ni Mariel na sundan si Adelheid ngunit iginiit ng commander na ang kanyang kaligtasan ang pinakamahalaga. Gayunpaman, ipinahayag ng prinsesa na mayroon siyang pakiramdam na may masamang mangyayari kung hindi siya sasama. Nang makita ni George ang nakaabanting puwersa, inutusan niya ang kanyang mga depensa na umatras upang maakit nila ang hukbo ng prinsesa. Sa kasamaang palad, ang planong ito ay nabigo ni Maurice at ng kanyang mga tropa nang tambangan nila siya at ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nang magkalaban ang dalawang dating magkaibigan, tinanong ni Maurice si George kung bakit nananatili siyang tapat sa Orthodox Church kahit na matapos ang lahat ng ginawa nila sa mga tao. Sinabi sa kanya ng kapitan na kailangan niyang pilitin ang sagot sa kanya, kung gusto niyang malaman ang katotohanan. Di nagtagal, pinagtagumpayan ni Alfred at ng kanyang koponan na talunin ang wave ng mga Ecclesiastical Knight. Biglang lumitaw ang kasumpa-sumpa na Black Knight na si Didier sa harap ni Alfred na handang pabagsakin si Alfred. Gaya ng dati, madali niyang natatalo si Alfred at nag-iisang humarap sa iba. Nag-ambala siya nang lumitaw si Prinsesa Mariel at tinanong siya kung bakit naglilingkod pa rin siya sa Orthodox Church sa kabila ng katiwalian nito. Samantala, sa loob ng kastilyo, halos tapos na ang Pope sa ritual gamit ang relic. Nang ito ay kumpleto na, napapakain ng Pope ang paghihirap at takot ng mga taga-Hortensio para lalo pang lumakas. Bumalik sa mga lansangan, si Alfred at ang kanyang koponan ay patuloy na natatalo sa kanilang buhay salamat kay Sir Didier. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang gumamit si Mariel ng mahika sa Black Knight na nagpapahintulot kay Alfred na saksakin siya gamit ang kanyang espada. Napagtanto ng nasugatan na kabalyero na si Mariel ay may dala ng isang makapangyarihang uri ng mahika at tumakas sa isang portal. Sa wakas, ang ating bida na si Alfred ay nanalo laban sa matigas na tao. Sa bandang huli, binitawan nina George at Maurice ang kanilang mga espada upang pag-usapan ng mga bagay-bagay, at ibinunyag ng kapitan na nanatili siyang tapat sa simbahan, dahil kahit na nalaman niya kung gaano kasama ang Pope, ang mga kabalyero ay sumasamba pa rin sa kanya, at kaya hindi niya sila maaaring talikuran kasama ang Pope. Matapos makumpleto ang ritual, si Pope Voldehedren ay nagagalak na sa wakas ay natanggap na niya ang kapangyarihan ng pagka-Diyos. Sa puntong ito ay tuluyang nahayag ang pagkahumaling ng Pope sa kapangyarihan. Sa isang nakakagulat na twist, lumabas na ang Pope ay supling ng isang illegitimate affair na nagkaroon ng dating hari ng Hortensia sa kanyang ina. Matapos siyang ipanganak ng kanyang ina, iniwan siya ng hari at ang bata, na iniwan silang magdusa hanggang sa siya ay mamatay. Dahil dito, nanumpa siyang ipaghiganti ang kanyang ina, sa isang araw, nasirain ang royal family at sakupin ang kaharian ng Hortensia upang sa wakas ay magdala ng tunay na kapayapaan sa mga tao. Sa ibang lugar, si George at ang prinsesa ay bumuo ng isang pansamantalang kapayapaan upang maiwasan ang higit pang hindi kinakailangang pagdanap ng dugo at binibigyan pa ni Nunoria ang ilan sa mga Ecclesiastical Knights ng medikal na atensyon. Nang maglaon, sinubukan ni Prinsesa Mariel, Alfred, at ng iba pa na pumuslit sa kastilyo sa pamamagitan ng mga lagusan sa ilalim ng lupa, ngunit inatake sila ng mga undead na halimaw, kaya't nananatili si Deflato upang labanan sila habang ang iba ay nakatakas. 4 na taon bago nito, sinubukan ng hari na buhayin ang kanyang namatay na asawa gamit ang kapangyarihan ng relic ngunit hindi ito gumana. Noon sinabi sa kanya ng Pope na ang gayong spell ay nangangailangan ng pinakadakilang kasanayan. Sinabi niya sa hari na ang pinagmumula ng Magon-ian magic powers ay ang lakas at pag-asa ng mga tao, na nagmumungkahi na dapat niyang gamitin ng isang tao na nagdadala ng pag-asa ng kanyang mga tao bilang isang sisidlan upang gamitin ang kapangyarihan nito. Noong panahong iyon, si Rogers ay isang bayani sa mga taga-Hortensia,
kaya siya ang perpektong tao na gagamitin para sa ritual. Matapos ibunyag na ang kapangyarihan ay nabubuksan sa pamamagitan ng galit at kawalan ng pag-asa, minanipula ng Pope ang hari upang itulak si Rogers sa galit sa pamamagitan ng pagwawakas ng kanilang alyansa at pag-utos sa kanyang pag-aresto. Gaya ng inaasahan, ang galit ni Rogers at ang kapangyarihan mula sa relic ay nagbago sa kanya bilang isang nakamamatay na taong lobo, na pumatay sa hari noong gabing iyon. Makalipas ang 4 na taon at sa kasalukuyan, pagkatapos na makalusot sa kastilyo, sina Alfred at Adelheid ay nilalabanan ng kanilang mga ama. Ginamit ng Pope ang kapangyarihan mula sa relic upang kontrolin ang kanilang mga katawan upang labanan nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon ay sadyang kasamaan lang sa puntong ito. Habang sinusubukan ng pisikal na anyo ni Fernando na patayin si Alfred, ang kanyang boses ay nagsasalita sa kanyang anak, na humihimok sa kanya na patayin sila dahil hindi sila totoo. Malungkot na pinatay nina Adelheid at Alfred ang kanilang mga ama at ang mga katawan ay nawala pagkatapos. Sa kasamaang palad, sa panahon ng pakikipaglaban sa kanyang kapatid, si Maurice ay nasugatan ng husto kaya sinabi niya sa mga batang knights na magpatuloy nang wala siya. Nang makarating sila sa silid ng trono, tinulungan ni Mariel ang kanyang kapatid na si Charlotte para makatakas. Sa wakas ay sinabi sa kanya ng Pope na siya ang anak ng hari at ang kanyang mga plano na sakupin ang kaharian. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng isang karaniwang kaaway, maaari niyang pag-isahin sila at magdala ng kapayapaan sa lupain. Bigla, nag-transform siya sa isang halimaw at nagpatawag ng mga Diables, mga nilalang na may maladyos na kapangyarihan para patayin sina Alfred at Mariel, ngunit ginamit ng prinsesa ang parehong mahika na ginamit niya laban kay Didir para tulungan si Alfred na talunin sila. Si Vol de Hebron ay hindi inaasahang sinaksak ni Rogers sa sandaling pumasok siya sa silid ng trono. Pagsasama-sama ng kanilang kapangyarihan, sina Alfred, Prinsesa Mariel, at Rogers, sa wakas ay natalo ang Evil Pope. Tila ang buong alamat mula noong gabi ng paghihimagsik ay pinasimulan ng Pope, dahil hindi kailanman nagplano ng masama si Rogers laban sa Hortensia at nais lamang niyang wakasan ang mga manipulasyon ni Vol de Hebron. Pinasalamatan ni Mariel ang Duke para sa kanyang tulong at ipinaliwanag na ang relic ay dapat sirain dahil sa kapangyarihan nitong kumonsumo. Gayunpaman, ang Pope na nabubuhay pa ay tinatawanan lamang sila, na inihayag na pinaalis niya si Didir dala ang relic. Biglang binago ng kapangyarihan ng relic si Rogers bilang isang masamang taong lobo, na naging dahilan upang patayin niya ang Pope bago salakayin si Alfred at ang prinsesa. Sinubukan ni Alfred na protektahan ang prinsesa ngunit kinalmat siya ng werewolf sa tiyan at tumakas. Nagwakas ang kwento sa paghawak ni Prinsesa Mariel sa nasugatan na si Alfred sa kanyang mga bisig. Maluha-luha, pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya at sinabi nito sa kanya na tiniyak niyang tutuparin niya ang kanyang pangako bilang knight. Sinabi sa kanya ni Prinsesa Mariel na hindi niya ito hahayaang mamatay at susundan niya siya kung saan siya pupunta, kaya sa kanyang huling hininga, sinabi niya sa kanya na dapat silang umuwi sa Albert. Namatay si Alfred sa kanyang mga bisig at sa susunod na araw, inaako niya ang trono at nangakong ibabalik ang Hortensia sa dating kaluwalhatian nito. Tumingon-lingon siya sa paligid para makita ang mga kaibigan niya sa tabi niya, ngunit ang nakakagulat, buhay din si Alfred. Bumalik sa Olivier, nalaman ni Lacroix na si Mariel ay gumawa ng bawal sa pamamagitan ng paggamit ng isang nakatagong kapangyarihan, na hinding-hindi niya dapat hinawakan at natatakot siya na ang pagbabalik ni Mariel kay Alfred ay maaaring isang napakalaking pagkakamali, tulad ng ginawa ng kanyang ama.